Isang batang lalaki na kinuha ng isang tagapag-alaga na tinatrato siyang parang pamilya, ang nagsimula sa kanyang paglalakbay sa ilalim ng mahigpit na pagsasanay sa espada ng lalaki. Sa paglipas ng panahon, disiplina, at determinasyon, lumalakas ang bata hanggang sa kalaunan ay naging isang maalamat na demon hunter na may hawak na espada na kinatatakutan ng lahat ng naninirahan sa kadiliman. Sa isang malamig na gabi, si Suzo ay kinaladkad sa dumi at itinulak sa isang shed ng kanyang masamang ama na hindi man lang may tago kung gaano siya napupuot na tumingin sa kanya. Diretso niyang sinabi na sana ay hindi na lang siya isinilang, pagkatapos ay inilok ang pinto at iniwan siyang mag-isa hanggang umaga na parang wala lang. Hindi nagtagal, ang kanyang kapatid na si Genta ay tumungo sa labas at tumakbo upang palabasin siya, ngunit nang buksan niya ang shed siya ay nanlamig dahil wala na siya. Agad na tumama ang gulat, kaya't sumisigaw siya sa nayon sa dilim na tinatawag ang kanyang pangalan, tumingin sa lahat ng dako na parang may nagmamay-ari hanggang sa wakas ay nakita niya itong tumatawid sa lumang tulay sa gilid ng bayan. Tumakbo siya papunta sa kanya, hinahabol ang hininga, at sinabi sa kanya kung gaano siya nalungkot, humingi ng paumanhin sa hindi pagtindig sa kanilang ama, nagpaumanhin sa pagiging mahina para protektahan siya. Alam na ang anumang pagtatangka na protektahan siya ay magdudulot lamang sa kanya ng problema. Ipinanganak si Suzo na may mata ng demonyo sa feudal na Japan, at matagal na siyang binansagan na isang isinumpang bata at itinuring na walang halaga kundi isang walang silbing peste. Batid na ang kanyang kapalaran ay natatakan na ng gayong kapigatian, sinabihan niya si Genta na umuwi na lamang nang wala siya. Matapos ang mahaba at mabigat na sandali ng katahimikan, si Genta, na nalulula sa pagmamahal sa kanyang kapatid, ay nagpahayag na pinahahalagahan niya ito ng higit kaysa sa iba pa nilang pamilya. Kaya't kinuha niya ang kanyang kamay at nakiusap sa kanya na tumakas kasama niya. Magkasama silang umalis na walang kaalam-alam kung saan sila patungo, inilagay lamang ang pag-asa sa kanilang sarili. Lalong lumakas ang ulan at ang lamig ay dumampi ng malalim sa kanilang balat. Sa kalaunan, nakita ni Genta ang isang lumang wasak na gusali at sila ay gumagapang sa loob na basang-basa at nanginginig, kaya't nagsisiksikan sila para sa init. Naunang nawala ng malay si Suzo, at nang si Genta ay gagawin din iyon, napansin niya ang isang lalaking papalapit at narinig niyang may sinasabi ito tungkol sa pagpapapasok sa kanila. Ang susunod na nalaman ni Genta, nagising siya sa likod ng lalaki na kalahating tulog. Tahimik na naglalakad si Suzo sa tabi niya habang hawak ang kamay ng lalaki, nakahinga ng maluwag nang makitang gising na si Genta. Ibinaba siya ng lalaki at nagpatuloy sila hanggang sa marating nila ang kanyang nayon na tinatawag na Kadono, isang komunidad na higit sa lahat ay binubuo ng mga panday na kilala sa pagpapanday ng mga katana na masipag sa trabaho. Inihatid ng lalaki sina Genta at Suzo sa kanyang tahanan, at sa sandaling bumukas ang pinto, lumabas ang kanyang anak na babae upang salubungin siya, nasa sabik ngunit nagtataka sa dalawang bata na nakasunod. Sinabi sa kanya ng lalaki na si Genta at Suzo ay titira sa kanila. Tinanong niya ang kanyang anak na babae kung okay lang siya dito, at natutuwa siyang magkaroon ng mga bagong kaibigan na makakasama. Sabik niyang nilapitan si Genta at ipinakilala ang sarili bilang Shirayuki, umaasang magkakasundo silang tatlo mula ngayon. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Genta, kaya tinanong ni Motoero kung may bumabagabag sa kanya. Nakaupo siya sa malapit na naglilinis ng kanyang espada, kaya tinanong ni Genta kung siya ay isang samurai, ngunit sinabi ni Motoero na hindi siya. Sinabi niya kay Genta na siya ay talagang isang sentinel, at ang kanyang trabaho ay protektahan ang mga tao at mga lugar na pinakamahalaga. Nang maglaon, lumabas sina Genta at Suzo sa ilog kung saan nakita nila sina Shirayuki at Chitusi. Sa pagbabalik, binanggit ni Genta si Yoki, ang ina ni Shirayuki, na tumulong sa kanya at kay Suzo na manatili sa nayon. Ipinaliwanag ni Shirayuki na si Yoki ay hindi lamang ang kanyang ina, siya ang maiden shrine ng Itsukim, na pinili ng isang supreme na nilalang, at walang sino man ang pinapayagang makakita sa kanya maliban sa punong nayon at sa kanyang sentinel, na nagkataong asawa niya na si Motoero. Kinaumagahan, nagsasanay si Genta kasama si Motoero, ngunit dahil rookie pa rin siya na may espada, patuloy siyang natutumba sa lupa nang hindi man lang nakakatama. Si Motoero ay hindi rin madali sa kanya ngunit sinabi sa kanya na kung magpapatuloy siya sa pagsasanay, gagaling siya doon sa kalaunan. Lumipas ang mga taon at naging bagong sentinel si Genta para sa Maiden Shrine.
Ngayon ay nakaupo siya sa isang pulong kasama ang mga opisyal ng nayon at ang dalaga mismo. Nananatili siyang nakatago sa likod ng kurtina gaya ng nakasanayan, at kapag nagsimula na ang pulong, sisimulan niya sa pamamagitan ng pagpupuri kay Genta kung gaano niya kahusay na harap ang mga kamakailang pagbabante ng demonyo. Pinananatili itong mapagkumbaba ni Genta at sinabing ginagawa lang niya ang kanyang trabaho. Ang huling demonyong nakalaban niya ay nagkatawang tao at sinubukang pumasok sa nayon. Ang isa sa mga opisyal ay nagsimulang magmukhang hindi mapalagay pagkatapos marinig iyon, at ang iba ay nagtanong kay Genta kung alam niya kung bakit ang isang demonyo ay susubukan na gumawa ng isang bagay na tulad nito. May nagmumungkahi na maaaring hinahabol ng demonyo ang Maiden Shrine dahil mayroong isang alamat na nagsasabing kung ang isang demonyo ay kumain ng atay ng isang dalaga, ito ay magiging immortal, ngunit maaari rin itong habol ang espada ng Yer. Ang talim na iyon ay ipinasa sa mga Maiden Shrine sa loob ng maraming henerasyon at isa itong pangunahing artifact, kaya makatuwirang puntiryahin din ito ng mga demonyo. Idinagdag ng isa sa kanila na ang Yer ay ginawa ng isa sa mga pinakabihasang panday sa naitala na kasaysayan, at ito ay Rumord na may mystical na kapangyarihan na selyado sa loob. Kung talagang hinahabol ito ng mga demonyo, kung gayon ang mga bagay ay maaaring maging tunay na masama para sa nayon. Kaya ang hepe ay nagsasabi sa lahat na manatiling alerto. Ngunit si Kiyomasa ay tila hindi nag-aalala. Sinabi niya na walang dapat ikatakot dahil pareho sila ni Genta ang nagbabantay sa Maiden, ngunit pagkatapos ay binanggit niya ang isang bagay at sinabing hindi niya iniisip na si Genta ay kwalipikado para sa trabaho. Iyon ay sapat na upang menas si Genta, at ang dalawa sa kanila ay mukhang malapit na silang magtalo. Ngunit bago ito mangyari, pumasok ang pinuno kasama ang Maiden at sinabihan silang dalawa na itigil ito. Natapos ang pagpupulong at nagsimulang umalis ang lahat sa shrine, lahat maliban kay Genta dahil trabaho niya ang manatili at protektahan ang Maiden Shrine. Nang mag-isa na sila, tuluyang lumabas sa kanyang silid ang Maiden Shrine at ito pala ay si Shirayuki. Agad siyang tinanong ni Genta, nagtatanong kung ano ang ginagawa niya na nagpapakita ng kanyang sarili na ganoon, dahil dapat ay itinatago niya ito. Ngunit tinanggihan ito ni Shirayuki dahil magkakilala na sila ni Genta, at hindi niya nakikita ang punto sa pagpapanggap na formal sa paligid niya. Casual niyang binanggit na nandito rin si Suzo, na ikinagulat ni Genta. Ang shrine ay dapat na hindi limitado sa mga tagalabas, lalo na ang mga regular na taga-nayon tulad ni Suzo, kaya sa teknikal na paraan ay hindi siya dapat na narito. Nang matagpuan nila si Suzo na natutulog sa malapit, pareho niya ang hitsura niya noong nakalipas na mga taon, na para bang hindi siya naantig ng panahon. Nagising siya sa sandaling makita niya si Genta at nag-ilaw, masaya na sa wakas ay makitang muli ang kanyang kuya. Naging abala siya sa pangangaso ng mga demonyo na halos hindi na niya ito nakakasama pa. Ngunit kahit natutuwa si Genta na makita rin siya, hindi siya nagpapigil at pinagalitan siya sa paglusot sa shrine. Sinusubukan niyang makipagtalo, sinabing hindi patas na makikita ni Genta si Shirayuki kahit kailan niya gusto ngunit hindi niya magawa. Gayunpaman, ang mga patakaran ay mga patakaran, at sinabi ni Genta sa kanya na bumalik sa bahay. Pagkaalis ni Suzo, muling nagpakita ang punong nayon na nagsasabing kailangan niyang kausapin si Shirayuki tungkol sa isang mahalagang bagay. Hiniling niya kay Genta na bigyan sila ng espasyo, ngunit tumanggi si Genta noong una. Siya ang kanyang sentinel, at dapat siyang manatiling malapit kahit anong mangyari. Ngunit pumasok si Shirayuki at sinabihan siyang magpahinga sa natitirang araw. Pagkatapos ng maikling paghinto, sumuko siya at lumabas. Samantala, sa kabila ng mga pader ng nayon, dalawang demonyo ang sumusubaybay kay Suzo. Nakuha ng kanyang demonyong mata ang kanilang atensyon at ginawa na nila siyang susunod na target. Kinagabihan, lumabas si Shirayuki sa dambana at nakipagkita kay Genta dahil may seryosong bagay na kailangan niyang alisin sa kanyang isipan. Kanina, sa kanyang pakikipag-usap sa pinuno, sinabi niya sa kanya na kailangan niyang magsimulang maghanda upang makagawa ng tagapagmana kung sakaling may mangyari sa kanya sa kamakailang pag-atake ng demonyo na di pa masyado nagtatagal. Kung masawi siya, kailangang may pumalit sa kanya. Kaya't ang desisyon ay ginawa at siya ay magpapakasal kay Kiyomasa, ang anak ng pinuno, na inaasahang sakupin ang nayon balang araw. Natagpuan ni Genta ang kanyang sarili na sumalungat sa balita, at si Shirayuki din ay malayo sa nasisiyahan.
Sa isang sandali ng mahinang katapatan, ipinagtapat niya na mahal niya si Genta at binalak pa niyang hilingin sa kanya na tumakas ng magkasama upang magsimula ng bagong buhay. Gayunpaman, alam niyang hindi siya sasang-ayon dahil nanumpa si Genta na paprotektahan ang nayong ito, na nagtalaga ng mga taon ng mahigpit na pagsasanay upang maging sapat na malakas upang ipagtanggol ito. Si Shirayuki ay gumawa din ng isang tame time na panata noong siya ay naging Shrine Maiden, kaya ang pagtakas ngayon ay isang insulto sa lahat ng bagay na pareho nilang isinakripisyo at itinayo. Lumipas ang maraming oras at nakita ni Genta ang kanyang sarili na tinawag sa isa pang pulong. Ang oras na ito ay para magulat ng nakitang demonyo sa kagubatan. Walang pag-aalinlangan, itinalaga siyang tapusin ito at naghahanda kaagad na lumabas. Ngunit bago siya makaalis, pumasok si Kiyomasa at hinaranggan ang kanyang dinadaanan. Binanggit niya ang obvious, tiyak na narinig na ni Genta ngayon na pakakasalan siya ni Shirayuki, kaya hindi niya maintindihan kung bakit si Genta ay kumikilos na parang hindi ito nag-abala sa kanya. Nanatiling tuwid ang mukha ni Genta at sinabi sa kanya na walang dapat ikagalit dahil ang mahalaga lang sa kanya ay panatilihing ligtas ang nayon, at protektahan ang Shrine Maiden, at iyon lang. Ang nakakabaliw na bahagi ay na si Kiyomasa ay hindi kahit na sinusubukang magmayabang dahil alam niya eksakto kung paano ito nangyayari. Alam niyang mahal ni Genta at Shirayuki ang isa't isa at kahit na siya ang papakasalan nito, wala sa nararamdamang ito ang tama at parang gulong-gulo lang. Ngunit hindi nagpatinag si Genta dahil nakapili na siya, at walang ibang salita, tumalikod siya at umalis sa nayon upang pangasiwaan ang kanyang misyon. Sa lalim ng kagubatan, hindi nagtagal ay nagpakita na ang demonyo. Isa itong napakalaking brute at mabilis itong lumapit sa kanya. Ngunit bago magsimula ang mga bagay-bagay, tinanong ni Genta kung ito ay nagtatrabaho ng mag-isa dahil ang ulat ay nagsabi na mayroong dapat na dalawa. Ngumisi ang demonyong si Duva at sinabing may ibang dapat asikasuhin ang kanyang kapareha pabalik sa nayon. Hindi maganda iyon, ngunit walang pagpipilian si Genta kundi harapin muna ang isang ito. Sumugod siya at dumapo sa isang malakas na pag-indayog na diretso sa isa sa mga braso ng demonyo. Pero sa halip na sumigaw sa sakit, napaatras na lang si Duva at tumawa. Pinulot niya ang naputol na braso na parang wala lang, at sinabi kay Genta na humanga siya dahil hindi maraming tao ang nakakatama ng ganoon. Samantala, pabalik sa nayon, nakaharap ni Suzo ang pangalawang demonyong si Tommy. Hindi siya makagalaw, halatang natatakot, pero ngumiti lang si Tommy at sinabi sa kanya na hindi dapat matakot dahil kung tutuusin, demonyo din si Suzo, katulad niya. Agad namang itinanggi ito ni Suzo at ayaw maniwala, ngunit nakikita ni Tommy ang kanyang sarili. Mabilis niyang nalaman na ang hindi natitinag na pag-ibig ni Suzo para kay Genta ay dapat na pumipigil sa kanya na ganap na yakapin ang kanyang pagiging demonyo, isang paniwala na sa tingin niya ay kapwa Valentuna at mapang-api dahil ipinahihiwatig nito na pinaulanan ni Genta si Suzo ng labis na pagmamahal kaya napigilan nito ang kanyang pagbabago. Mahal ni Suzo si Genta higit sa lahat, kaya ang marinig niyang sinabi ito ni Tommy ay mas kalmado ang kanyang pakiramdam. Nagsisimula na siyang mag-relax ng kaunti at ngayong hindi na siya masyadong natatakot, si Tommy ang nag-aalok. Hiniling niya kay Suzo na samahan siya, gamitin ang kanyang kapangyarihan at tumulong. Nangako siya na hindi siya sasaktan at dahil alam ng lahat na hindi kayang magsinungaling ang mga demonyo, sinabi niyang mapagkakatiwalaan siya ni Suzo. Ngunit umiling si Suzo dahil alam niyang kahit natutuparin ni Tommy ang sinasabi niya, ang pagtulong sa kanya ay maaaring humantong sa pagkasakit ni Genta at iyon ay isang panganib na hindi niya kayang tanggapin. Sumimangot si Tommy pero hindi siya sumusuko. Sa halip, binago niya ang mga taktika at ipinakita kay Suzo ang isang pangitain. Sa pangitain, nakita ni Suzo si Shirayuki na nag-aalis ng suot at naghahanda na gawin ang mabangis na gawain sa dambana, at ang tanawing ito ay nagpaikot sa tiyan ni Suzo, hindi dahil sa kanyang ginagawa kundi dahil hindi si Genta ang gumagawa nito sa kanya, at iyon ang talagang nagpapasakit ng loob niya. Lumingon siya kay Tommy, napailing, at nagtanong kung totoo ang pangitain na nakita niya. Ipinaliwanag ni Tommy na ang kanyang kakayahan ay nagbibigay daan sa kanya na makita ang hinaharap at may palabas niya ang mga pangitaing iyon sa isip ng ibang tao, na kung ano mismo ang naranasan ni Suzo. Ngunit kung hindi pa rin siya naniniwala, sinabi ni Tommy na mas handa siyang dalhin siya sa dambana sa ngayon para makita niya ng sarili niyang mga mata ang buong mainit na palabas.
Samantala, sa labas ng kakahuyan, nag-stuck pa rin si Gente sa pakikipaglaban kay Duva. Ngunit bago sila muling magsalubong, huminto siya at hiniling na malaman kung bakit inaatake ng mga demonyo ang mga tao. Kaya simpleng sagot ni Duva na ang bawat demonyo ay may layunin, at ang kanyang layunin ay pigilan si Gente sa pagdududa sa kapangyarihan ng asimilasyon. Maaaring ubusin ni Duva ang iba pang mga demonyo upang makuha ang kanilang mga kakayahan at kahit na baguhin ang hugis ng kanyang sariling katawan sa kalooban. Walang oras si Gente para maupo at makipag-usap, kaya siya ay naglulunsad ng pasulong na determinadong tapusin ang laban sa isang welga. Ngunit sa sandaling siya ay lumapit, sinira ni Duva ang kanyang braso, at nang subukan ni Gente na humarap sa pamamagitan ng pagpuntirya sa leeg, kinagat ni Duva ang talim at nasira ito sa isang iglap. Dapat ay tapos na ito at doon na dapat masasawi si Genta. Ngunit sa huling segundo, nahawakan ni Genta ang isang tipak mula sa naputol na espada at sa buong lakas na natitira ay diretsyo niya itong hinampas sa puso ni Duva. Sa isang nakakagulat na twist, tinanggap ni Duva ang kanyang pagkatalo na may mabangis na uri ng kasiyahan at inihayag niya na ang kanyang partner na demonyo ay nagtataglay ng foresight, na nakakita ng 100 taon sa hinaharap. At ayon sa kanyang pangitain, ang pinakamakapangyarihang demonyo sa lahat ng panahon ay naninirahan dito, isang revelasyon na naghihinala kay Genta na si Suzo ang tinutukoy niya. Ngunit bago siya makagalaw, sinabi ni Duva na mayroon siyang huling regalo sa pamamaalam para sa kanya. Biglang gumalaw ang kanyang naputol na braso, hinawakan ang ulo ni Genta at pinisil ito ng mahigpit hanggang sa siya ay nawalan ng malay. Bumalik sa dambana, si Kiyomasa ay nasa ibabaw na ni Shirayuki. Ang kailangan lang niyang gawin ay tapusin ang trabaho, buntisin siya at isecure ang tagapagmana. Sa pagpasok ni Genta sa kanyang misyon, ito ang perpektong oras. Kung hindi, ang kawawang lalaki ay dapat na umupo sa labas at makinig habang si Shirayuki ay umuungal mula sa loob ng dambana. At kahit na magulo ito, si Kiyomasa ay nakakaramdam na ng sapat na pagkakasala. Ngunit bago mangyari ang anumang kapahamakan, napunit ang mga kurtina at nagpakita si Tommy na kinaladkad si Suzo sa likod niya upang ipakita sa kanya kung ano ang nangyayari, at ang palabas na iyon ay nagpapabalisa kay Suzo. Samantala, nagising si Gente sa gitna ng kagubatan. Kahit papaano ay bumalik ang kanyang braso, na ibalik na parang walang nangyari. Ngunit walang oras para tanungin ito. Kung talagang nakapasok si Tommy sa nayon, maaaring nasa panganib na si Suzo, kaya't bumangon siya at mabilis na tumakbo pa uwi. Kasabay nito, si Suzo ay natigil na sinusubukang i-proseso ang lahat ng kanyang nakita. Mahirap nang panoorin sina Shirayuki at Genta na nagmamahalan, ngunit pinigilan niya ang lahat para sa kaligayahan ni Genta. Tumanggi pa siyang lumaki, pinanatili ang sarili sa maliit na katawan na iyon para lang hindi siya maging pabigat sa kanilang relasyon. Ngunit ngayon ay nalaman niyang si Shirayuki ay nagpakasal sa iba. So yun lang, iyon na ang huling lamat bago masira ang lahat. At nasira ang isip niya dahil hindi siya makapaniwala na lolokohan ni Shirayuki si Genta ng ganoon. Pagkatapos sa ilang mga baluktot na salita mula kay Tommy, ganap na nasiraan ng loob si Suzo at nagpasya na si Shirayuki ay kailangang masawi. Ang kanyang kapangyarihan ng demonyo ay sumabog na parang apoy at ang buong silid ay bamahan ng itim na usok. Nagsisimulang magbago ang kanyang katawan, nagiging maturing sa kanyang pang-adultong anyo sa loob ng ilang segundo. Hinawakan ni Kiyomasa ang maalamat na espada at sinugod siya, ngunit bago pa man siya makauboy, pumasok si Tommy at pinatalsik siya ng malamig. Pagkatapos ay kinaladkad siya nito palabas, sinasabing mayroon siyang sariling mga plano para sa kanya. At ganoon din, naiwan si Shirayuki ng harap-harapan kay Suzo. Hindi nagtagal, dumating si Genta sa shrine na nakahinga ng maluwag nang makitang buhay pa si Shirayuki. Nagmamadali siyang yakapin siya, para lamang sa kanyang kaginhawahan ay naging kakilakilabot dahil pagkalipas ng ilang segundo, hiniwa ni Suzo ang ulo ni Shirayuki. Natigilan sa katahimikan, pinagmamasdan ni Genta ang paghakbang ni Suzo mula sa mga anino na hawak ang nahiwa na ulo sa kanyang pagkakahawak na parang wala lang. Nang hilingin niyang malaman kung bakit niya ginawa ito, binanggit ni Suzo ang kanyang paliwanag tungkol sa kasal, tungkol sa pagtataksil, tungkol sa kung paano ito hindi patas. Ngunit walang pakialam si Genta dahil alam na niya, at kahit na hindi niya alam, hindi pa rin ito makatuwirang tapusin siya.
Kaya sa sandaling iyon, napagtanto niya na si Suzo na dati niyang inalagaan ay naglaho na. At ngayon, sa pagkasawi ni Shirayuki, napagtanto ni Genta na wala na siyang dapat pakialam, tanging paghihiganti. Habang tumitindi ang labanan sa loob niya, nagsimulang sumanib ang isang demonyong braso sa natitirang bahagi ng katawan ni Genta, na ginagawa siyang kakaiba. Ang kanyang ekspresyon ay nagiging yelo at ang kanyang mga mata ay puno ng walang anuman kundi puot. At kung titignan niya si Suzo ngayon, hindi ito may kasamang lungkot, kundi puro pandidiri. Naiintindihan niya kung bakit, dahil ang gusto lang niya ay mapasaya siya at iyon lang ang sinubukan niyang gawin. Ngunit ang tingin sa kanyang mga mata ay nagsasabi sa kanya ng lahat ng ginawa niya sa kanya, tulad ng iba. Kaya nagpasya siyang tapusin ito. Kung tatalikuran siya ni Genta, tatapusin din siya nito. At itinutok niya ang kanyang talam sa kanyang tiyan, ngunit walang nangyari at hindi man lang kumibo si Genta. Kaya't sa sumunod na segundo ay itinutok niya ang kanyang kamao sa katawan nito. Si Suzo ay bumagsak na humihingal, umaagos ang dugo sa kanya, ngunit hindi pa siya sawi. Kaya habang papasok si Genta para tapusin siya, hamarang si Tommy sa kanyang sarili. Nakuha niya ang buong tama, isinakripisyo ang sarili para iligtas si Suzo sa huling pagkakataon. Habang nagsisimula siyang kumukupas, sinabihan niya si Suzo na umalis at tumakbo habang kayapan niya. Si Suzo ay natitasad ng mahina at sira ngunit buhay, at bago siya mawala, tumalikod siya sa huling pagkakataon at sinabi kay Genta na wala na siyang natitira at kinuha ng mundong ito ang lahat sa kanya. At kahit gaano pa katagal, babalik siya. At kapag bumalik siya, susunugan niya ang lahat sa lupa. Sa huling araw, tatapusin niya ito dahil sa pagtataksil sa kanya. Nang marinig ang kanyang panata, kumikinang ang mga mata ni Tommy sa matinding pananabik dahil naniniwala siya na sa pagtupad sa pangako ni Suzo ng paghihiganti, sa wakas ay natupad na niya ang kanyang layunin. Ang kanyang baliw na tawa ay umalangaw na nag-uudyok sa galit ni Genta, habang siya ay nagpupumilit na maunawaan kung paano nila maaaring ituring ang hindi kinakailangang kasawian bilang kanilang pangwakas na layunin. Nadama ni Tommy ang kanyang galit na mahinahon na ipinahayag na sa malayong hinaharap ay nakita niyang wala na ang mga demonyo. Ang mga tao ay umunlad hanggang ngayon na ang mga demonyo ay naging mito. Ngunit ngayon sa isang tulad ni Suzo na buhay at ganap na nagising, ang bloodline ay hindi matatapos, at ngumiti siya sa huling pagkakataon at tuluyang nawala. Nang maglaon, sumapit ang trahedya sa Kadono habang sinira ng matinding apoy ang lupain at mga tahanan. Sa gitna ng mga guho, kinukunan ni Genta ang walang buhay na katawan ng prinsesa, na nilamon ng pagkakasala dahil sa hindi pagprotekta sa kanya. At same time niyang ipinagtapat ang pagmamahal niya rito. Kinaumagahan, habang nagsisimulang magtayo muli ang mga taga-nayon mula sa abo, naghanda si Genta na lumabas. Iyon ay kapag ang pinuno ng nayon ay mainit na binati siya, at nalaman ang kanyang mga plano na makipagsapalaran at ipagtanggol ang sangkatauhan laban sa nagbabantang-banta ng isang demon lord na kinatatakutan ng ilang mga tao kahit na si Suzo. Ang matanda, na may kalungkutan sa kanyang mga mata, ay nagtataka kung tunay na kaya ni Genta ang kanyang sarili na tapusin ang kanyang sariling kapatid. Bilang tugon, mapait na idineklara ni Genta na wala siyang ibang pagpipilian kundi ang magtanim ng galit sa taong pumaslang sa babaeng mahal niya, kahit na umaasa siya sa isang mas maawang resolusyon na darating. Ngunit bago umalis, iniharap ng pinuno ng nayon kay Genta ang kagalang-galang na taybak ng year, na ipinapahayag na mula ngayon ay tatawagan siya bilang Jinya. Bagamat nararamdaman ni Genta na hindi karapat-dapat sa gayong karangalan, ipinaliwanag ng matanda na ang pagkasawi ng angkan ng isukam ay nag-iwan ng kawalan na maaaring punan ng isang karakter ni Genta. Sa isang sandali ng pagsisisi, ang matanda ay lumuhad at humingi ng tawad sa pagpilit sa prinsesa na pakasalan si Kiyomasa, na iginiit na ang kanyang mga aksyon ay sinadya lamang upang payapain ang kanyang anak, hindi upang makinabang ang Kadono. Si Genta, sa kabila ng pait sa kanyang puso, ay tinanggap ang paghingi ng tawad at tinulungan ang lalaki na bumangon, pagkatapos ay nagsimula sa kanyang paglalakbay na may pag-asang balang araw ay mailigtas ang mga tao sa darating na kalamidad. Sa kanyang pag-alis, ang pinuno ay nanumpa na magtayo ng isang dambana bilang karangalan sa kanya at pangalanan itong Genta Shrine upang kung sakaling bumalik siya, maalala ng nayon ang kanyang dating pagkabayani.
Ngunit bago siya umalis, si Chitusi ay nagmamadaling lumapit sa kanya, umiiyak na ipinaalala sa kanya na nakikita pa rin niya ito bilang isang mapagmalasakit na kuya dati. Malumanay, tiniyak ni Genta na babalik siya balang araw. Habang ang nayon ay kumukupas sa malayo sa kanyang likuran, sinasalamin ni Genta ang nakakaligalig na kasiyahan ng demonyo at natupad ang malagim na layunin nito. Pinagtibay ang sarili para sa mahaba at mahirap na paglalakbay sa hinaharap, siya ay nagmarcha pasulong. Pagkatapos ng maraming taon ng paglalakbay, sa wakas ay nakarating siya sa isang malayong templo kung saan nakilala niya ang isang babae na pinaniniwalaan niyang metro ng templo. Sa 1850s, si Genta, na ngayon ay pinangalanan ng Ginia, ay gumawa ng isang seryosong pangalan para sa kanyang sarili bilang isang demon hunter. Isang araw, pinatawag siya ng isang mayamang lalaki para sa tila isang mahalagang gig. Ipinakilala ng lalaki si Ginia sa kanyang assistant na si Zenji, at sinabi sa kanya na kung kailangan pa niya ng karagdagang impormasyon, si Zenji ang lalaking mapagtatanungan. Pagkatapos nito, lumabas ang lalaki, naiwan silang dalawa. Magalang na binati ni Zenji si Ginia at tinanong kung ano na ang mga alam niya. Sinabi ni Ginia na ibinigay na sa kanya ng lalaki ang rundown tungkol sa kanyang pinakamamahal na anak na si Nacho, at kung paano siya nag-aalala tungkol sa isang demonyo na nagkukubli kamakailan. Ngunit tila, may kaunti pa dito. Ang aktwal na tungkulin ni Ginia ay magsisilbing personal na bantay ni Nacho dahil mula nang siya ay umabot sa 13, nakakarinig na siya ng nakakatakot na boses sa labas ng kanyang silid sa gabi. Ang demonyo ay patuloy na nagsasabi ng mga katakot-takot na bagay tulad ng ibalik ang aking anak na babae sa akin, at ngayon ay natatakot siya na aagawin siya nito. Ngunit bago pa makapagdetalye si Zenji, bumukas ang pinto at pumasok si Nacho, halatang galit at hinahanap si Zenji. Napatitig kaagad ang mga mata niya kay Ginia at inaakala niyang ito ang bodyguard na binanggit ng kanyang ama. Ngunit nang subukan ni Ginia na magpakilala, mabilis niya itong pinatigil. Wala siyang gustong gawin sa kanya at sinabihan siyang umalis, na inaakusahan siya bilang isang wannabe na mangangaso ng demonyo na sinusubukan lamang na dayin ang kanyang pamilya. Sinubukan ni Zenji na pakalmeyan siya at ipinaliwanag na ang kanyang ama ay naghahanap ng mataas at mababa para sa isang taong legit, at si Ginia ang tunay na demon hunter. Ngunit walang paki si Nacho dito, at hinihiling niya na palayasin siya ni Zenji. Nang gabing iyon, gising na gising pa rin si Nacho, sabik na matulog. Kumbinsido siyang babalik ang demonyo, kaya nagpa siya si Zenji na magbantay sa labas ng kanyang silid upang matulungan siyang makaramdam ng ligtas. Si Ginia sana ang mas matalinong pagpipilian para dito, ngunit dahil pinalayas niya siya, natigil si Zenji na pumalit sa kanya. Hindi siya lubos na nagtitiwala na siya ay magiging mahusay sa isang labanan ng demonyo, ngunit ipinangako niyang mananatili doon hanggang umaga. Nakakatulong iyon sa kanyang pagtulog ng mas mahusay. Talagang pinahahalagahan siya ni Nacho, ngunit nadismaya pa rin siya, kahit si Zenji ay tila hindi lubos na naniniwala sa kanyang kwento. Hindi rin siya pinaniwalaan ng papa niya, dahil bakit pa siya kukuha ng random wonder ang samurai imbes na isang taong pinagkakatiwalaan. Inamin ni Zenji na hindi niya alam kung tunay na naniniwala ang kanyang ama sa mga demonyo, ngunit ang masasabi niya ay ang lalaki ay tunay na nagmamalasakit sa kanya. Gusto niyang ligtas siya, kahit na hindi sila magkadugo. Sa sandaling iyon, narinig muli ni Nacho ang parehong katakot-takot na boses na iyon, at ang boses na iyon ay halos nagpapabalisa sa kanyang sarili. Nagpanik siya at nagsusumamo kay Zenji na gawin ang isang bagay. Ngunit sa pangalawang pagtitig niya sa demonyo, natakot din siya gaya niya. Sinabi niya kay Nacho na manatiling nakakulong sa kanyang silid habang sinusubukan niyang pangasiwaan ang sitwasyon sa kanyang sarili, maliban sa wala siyang ideya kung paano niya lalabanan ang isang bagay na tulad nito. Ang demonyo pagkatapos ay gumagalaw palapit, kaya Zenji braces para sa pinakamasama, ngunit bago ang mga kuko nito ay umabot sa kanya, ang braso nito ay mabilis na lumipad ng malinis. Sa isang iglap, lumabas si Ginia sa mga anino, mahinahong hinihiling sa demonyo na kilalanin ang sarili. Ngunit kapag hindi ito tumutugon, hindi siya naghihintay. Sa isang makinis na mabigat na hampas, pinutol niya ito sa dalawa. Ang demonyo ay bumagsak at naglaho sa itim na usok, na nangangahulugang sa ngayon, si Nacho at Zenji ay ligtas. Agad na nakilala ni Nacho si Ginia bilang ang lalaking itinaboy niya kanina, at lumingon ito sa kanya,
nagtatanong kung sa palagay niya ay isa pa rin siyang manloloko. Tinitigan niya ang kumukupas na usok at nagtatanong kung wala na ba talaga ang demonyo, ngunit sinabi ni Genia sa kanya na hindi ganoon kadali. Sa kanyang karanasan, ang mga demonyo ay hindi mananatiling sawi maliban kung sila ay kumupas sa puting hamog, kaya ang katotohanan na ang isang ito ay naging itim, ito ay tiyak na babalik. Kinabukasan, formal na pinasalamatan ni Zenji si Genia sa pagligtas sa kanila. At dahil alam nilang pareho na hindi pa tapos ang demonyo, pinakiusapan siya ni Zenji na manatili sa isang gabi. Sumang-ayon si Genia ng walang pag-aalinlangan, ngunit mayroon siyang ilang mga katanungan, partikular tungkol kay Nacho. Mula nang marinig niya ang bagay na iyon na bamulong nang ibalik mo sa akin ang aking anak, iniisip niya kung may mas malalim pang nangyayari. Tumango si Zenji at nagsimulang ipaliwanag na ang mga biolohikal na magulang ni Nacho ay malayong kamag-anak ng kanyang amo, ngunit nasawi sila ilang taon na ang nakararaan. Kinuha siya ng kanyang amo at pinalaki na parang sa kanya. At kung nag-aalala si Genia na baka siya ay isang uri ng demonyong anak, mabilis na isinara ni Zenji ang ideyang iyon. Kung siya nga, walang paraan na kukunin siya ng amo. Ang kanyang pagkamuhi sa mga demonyo ay lumalim dahil ang kanyang asawa ay pinaslang ng isa, at pagkatapos nito, ang kanyang anak ay nawala at hindi na nakita. Nawala ng lalaki ang lahat sa mga demonyo, at hinahamak niya sila sa bawat bahagi ng kanyang kaluluwa. Nang gabing iyon sa hapunan, nakaupo si Nacho sa tapat ng kanyang ama. Tinatanong niya kung kumusta ang mga bagay sa kanyang bagong bodyguard. Inamin niya na noong una ay may pagdududa siya kay Genia, ngunit pagkatapos ng nakita niya kagabi, kumbinsido siya na legit ito. Gayunpaman, gusto niyang malaman kung bakit siya ang pinili ng kanyang ama sa lahat ng tao. Sumandal siya at ipinaliwanag na nitong mga nakaraang araw ay mas marami pang nakikitang demonyo sa paligid ng Edo Town, at hindi lang iyon, napag-usapan din ang tungkol sa isang gumagala-gala na swordsman na kayang pumaslang ng sinumang demonyo sa isang atake basta't siya ay mabayaran. Ang kanyang ama mismo ang nagsuri nito at totoo ang mga sabi-sabi, ang swordsman na iyon ay si Genia. At alam niyang walang sino man ang mas angkop na protektahan ang kanyang anak na babae. Gamaan ang pakiramdam ni Nacho nang malaman niyang pinaniwalaan siya ng kanyang ama tungkol sa demonyo dahil mas mahalaga sa kanya ang pagtitiwala nito kaysa sa anumang bagay. At simula nang kunin siya nito, masaya na talaga siya. Pero kahit ganon, hindi naging madali. Palagi niyang kailangang harapin ang malupit na mga bagay na sinasabi ng mga tao tungkol sa kanya sa likod niya, at ito ay nakakapagod sa kanya. Kalaunan ng gabing iyon, gaya ng binalak, nakaupo sina Zenji at Genia malapit sa silid ni Nacho upang magbantay. Out of nowhere, lumabas si Nacho at tinanong ang pangalan ni Genia dahil hindi niya ito pinahintulutang magpakilala ng maayos noon. Ngayong nakita na niya kung gaano siya pinagkakatiwalaan ng kanyang ama, nagpasya siyang magtiwala rin sa kanya. Napansin kaagad ni Genia kung gaano kalalim ang pagmamalasakit ni Nacho sa kanyang adoptive father na si Juzo, ngunit sa totoo lang, may katuturan ito. Binigyan niya siya ng bahay kung saan wala siyang ibang mapupuntahan, kaya syempre nagpapasalamat siya. Habang pinag-uusapan nila ito, may binanggit si Genia na matagal na niyang pinagtataka. Tinanong niya ito kung may alam ba siya tungkol sa mga chismis tungkol sa nawawalang anak ni Juzo. Ngunit sa sandaling sabihin niya ito, natigilan si Nacho at sinabing wala siyang alam, ang kanyang boses ay matalas at nagtatanggol. Malinaw, hindi ito isang bagay na handa niyang pag-usapan, kaya hindi ito pinilit ni Genia. Umatras siya, na nagpasya na hindi ito nagkakahalaga ng galit sa kanya ngayon. Ngunit pagkatapos ay tinanong ni Nacho kung posible ba na magkaroon ng anak ang isang demonyo at isang tao, at sinabi ni Genia sa kanya na oo. Ang sagot na iyon ay tila medyo nagpagulat sa kanya, at nagsimula siyang magtaka ng malakas kung marahil siya ang anak ng demonyong iyon na sumusubaybay sa kanya. Ngunit agad na isinara ni Genia ang ideyang iyon. Sinasabi niya sa kanya na walang paraan na nauugnay siya sa bagay na iyon. Tinanong niya siya kung paano siya nakakasigurado, at ipinaliwanag ni Genia na nag-cruise ang landas niya sa demonyong ito noon, kaya alam niya kung ano iyon at alam niyang hindi ito ang kanyang ina. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na ang mga demonyo ay maaaring ipanganak sa ilang iba't ibang paraan. Ang ilan ay nagmula sa dalawang demonyo, ang iba ay mula sa isang demonyo at isang tao, ngunit sa mga bihirang kaso, ang isang demonyo ay hindi nangangailangan ng mga magulang.
Minsan nagpapakita lang ang mga demonyo kapag ang mabibigat na emosyon, karaniwang galit, kalungkutan, or puot, ay namumuo sa loob ng mga tao at lumalabo ng matagal, maaari silang magkaroon ng hugis at magpakita sa mga nilalang na tulad ng isa na nagmumulto sa kanya. Sa sandaling iyon, nagpakita muli ang demonyo at nagsimulang magpanik si Nacho. Ngunit mahinahong lumakad si Gina patungo sa bagay at sinubukang kausapin ito, tinanong ang pangalan nito. Ngunit malinaw na hindi ito ang uri na maaaring mag-isip, lalo na ang magsalita. Habang humahampas ito sa kanya, hinampas ito ni Gina sa mukha at itinulak diretso sa lupa na parang wala lang. Sigaw ni Zinji kay Gina na tapusin na lang ang bagay na ito, pero umiling si Gina at sinabing, walang silbi, babalik lang din yan. Si Nacho, ganap na nalilito, ay nagtanong kung bakit. Kaya ipinaliwanag ni Gina na ang bagay na ito ay hindi ipinatawag or ipinadala, ipinanganak ito, at ang pagsilang nito ay nagmula sa kanyang emosyon. Nagmanifest ito dahil sa kaibuturan, naniniwala si Nacho na kung may nangyaring kakilakilabot, tulad ng pag-atake ng demonyo, mas mabibigyang pansin siya ng kanyang ama. Noong una, itinatanggi ito ni Nacho, ayaw niyang maniwala na siya ang may pananagutan sa lahat ng ito. Ngunit habang iniisip niya ito, ang bawat salitang sinasabi ni Gina ay nagsisimulang tumama ng malapit sa bahay. Ang gusto lang niya ay makitang tunay na anak ni Juzo. Naisip niya kung siya ay nasa panganib, kung siya ay mahina, marahil pagkatapos, marahil sa wakas, itatrato siya nito na parang pamilya. At kahit papaano, sa mga damdaming iyon, nagpakita ang halimaw na ito. Sinabi sa kanya ni Gina na ang tanging tunay na paraan upang maalis ang demonyo ay ang hawakan ang kanyang damdamin, ang harapin ang mga ito sa halip na magtago sa likod nito. Sinabi ni Nacho na hindi niya alam kung paano sisimulan na gawin iyon, kaya sinabi ni Gina sa kanya na hindi ganoon kakomplikado. Kailangan lang niyang maging tapat at tanggapin ang kanyang nararamdaman, pagkatapos ay tingnan siya sa mata at hilingin sa kanya na tapusin ito. Nagtagal si Nacho at sa katahimikang iyon, naging malinaw ang lahat. Gusto lang niyang mahalin ni Juzo na parang mahalaga siya sa kanya ng totoo. Ngunit sa isang lugar sa daan, kinumbinsi niya ang sarili na hindi niya iyon gagawin at hinding-hindi niya gagawin. Kaya nagsimula siyang maniwala na kung siya ay nasa panganib, baka sa wakas ay makikita siya nito. At ngayon ang baluktot, desperado na bahagi niya ay nakatayo sa harapan niya sa hugis ng bagay na ito. Kaya sa ilang paraan, ang demonyong ito ay siya, ngunit pumasok si Zinji bago siya mawala sa pagkakasala. Sinabi niya sa kanya na huwag hayaang mapunta sa kanya ang pag-iisip na iyon. Oo, ang demonyo ay nagmula sa kanyang sakit, ngunit ang mahalaga ngayon ay ang paglampas dito. Ipinaalala niya sa kanya na mahal siya ni Juzo ng higit pa sa kanyang nalalaman, at mahal niya rin siya pabalik, ngunit wala sa kanila ang naging mahusay sa pagpapakita nito. Nangako si Zinji na tutulungan siyang harapin iyon mula ngayon, at sa wakas ay binibigyan siya nito ng lakas para palayain ang mga damdaming lumikha sa demonyo sa simula pa lang. Pagkatapos, sa isang malalim na paghinga, sinabi ni Nacho kay Gina na tapusin ito. At walang pag-aalinlangan, iginuhit ni Gina ang kanyang talam at hiniwa ang nilalang na malinis sa dalawa. Sa pagkakataong ito ay kumukupas sa isang malambot na puting ambon, at iyon ang senyales na hinihintay ni Gina, at hindi na babalik ang demonyo. Or parang saglit lang dahil sa gabing iyon, kapag mahimbing na ang tulog ni Nacho, may hindi inaasahang pangyayari. Nagsisimulang magpakita muli ang anyo ng demonyo. Hindi na nagulat si Gina, na nagpuyat kung sakali, dahil hinala niya na maaaring mangyari ito. Kung ang demonyo ay ginawa lamang mula sa emosyon ni Nacho, kung gayon ito ay dapat na nawala sa sandaling binitawan niya ito. Ngunit hindi, ibig sabihin, ang sakit ng ibang tao ay bahagi rin nito. At sa bahay na ito, sa rehiyong ito, ang tanging taong malapit ng maging demonyo ay ang yumaong asawa ni Juzo. Pagkatapos, nang hindi na ito pinag-aganya ng damdamin ni Nacho, nagsimulang maglaho ang demonyo, at nagpupumilit itong panatilihing magkasama ang kanyang anyo. Ngunit sa muling pag-iyak nito para sa kanyang anak na babae, hindi nito tinawag si Nacho, tumawag ito kay Suzo. Iyan ay kapag ang lahat ay napagtanto. Si Gina ay hindi lamang isang palaboy na swordsman, siya ang matagal nang nawawalang anak ni Juzo, at ang demonyong ito ay ang ina nila ni Suzo. Ang totoo, hindi na masyadong natatandaan ni Gina ang tungkol sa kanyang ina mula noong ito ay nabubuhay,
ngunit kahit na ganoon, ang makita siyang ganito ay nagpapasakit sa kanyang kalooban. Kaya ang tanging magagawa niya ngayon ay palayain siya, para ibigay sa kanya ang kapayapaang hindi niya nahanap sa sarili niya. Kinaumagahan, naghanda si Gina para umalis. Habang papalabas siya, pinuntahan siya ni Zinji at Nacho at muling nagpasalamat sa kanya. Pero tinalikuran lang ito ni Gina, sinabing binayaran na siya, at sa totoo lang, kailangan pa rin niyang gawin ito. Itinagilid ni Nacho ang kanyang ulo, nalilito, kaya ipinaliwanag ni Gina na kasama ng edad ang pananaw. Sa pagbabalik tanaw ngayon, nakikita niya ang mga bagay ng mas malinaw kaysa dati. Palagi niyang iniisip na ang pagkuha kay Suzo at pagtakas ay ang tamang gawin. Siguro oo, baka hindi rin. Ngunit hindi siya tumigil sa pag-iisip kung paano maaaring naapektuhan ng pagpiling iyon ang mga taong iniwan niya or ang mundong kinabibilangan nila. Hindi pa rin talaga gets ni Nacho, kaya napangiti na lang si Gina at sinabihan siyang huwag niyang babaliwalain ang kabaitan ng kanyang ama. Pagkatapos ay tumalikod siya at umalis, at makalipas ang ilang sandali, lumabas si Juzo. Tinanong ni Zinji kung bakit hindi siya lumabas ng mas maaga para magpaalam, ngunit nagkibit-balikat si Juzo. Hindi na niya kailangan dahil alam na niyang si Gina ang hahawak ng lahat. Nagtanong si Zinji kung paano siya nakakasigurado, bakit nagtitiwala sa isang lalaking hindi niya halos kilala. Ngunit sinabi lang ni Juzo na natural lang sa isang ama na maniwala sa kanyang anak. Hindi pa rin nila naiisip na anak niya si Gina, at wala siyang planong magpaliwanag sa kanila. Pagkatapos ay sinabihan niya si Zinji na huminto sa pagtayo at bumalik sa trabaho bago siya madamot. Dahil hindi niya gustong itulak ang kanyang kapalaran, nagmamadaling umalis si Zinji sa kanyang mga tungkulin, naiwan si Juzo na nakatayo doon mag-isa. Bago siya tumalikod para umalis, tinawag siya ni Nacho. Nagtatanong siya kung may magagawa ba siya para tumulong sa paligid ng estate. Nagtaas siya ng kilay at nagtanong kung bakit bigla itong nag-offer. Sinabi niya kay Gina na dapat niyang subukang suklian ang kabutihan ng kanyang ama, at nakakakuha iyon ng pambihirang ngiti mula kay Juzo. Malaking bagay sa kanya ang malaman na nakikita pa rin siya ni Gina bilang isang taong nararapat igalang. Ngunit malumanay niyang sinabi sa kanya na wala siyang utang sa kanya dahil ang pinakamagandang bagay na magagawa ng isang anak para sa kanyang magulang ay ang mamuhay ng maayos at masayang buhay. Pagkatapos ay pumasok siya sa loob, naiwan si Nacho na tuwang-tuwa sa kanyang mga salita. Ngunit gusto pa rin niyang tumulong, kaya sinundan niya ito. Ang kwento ay tumalon pasulong sa taong 1853, kung saan nakita namin si Gina na mahinahong naghihintay ng kanyang sobo sa isang tahimik na maliit na tindahan ng pansit. Dinala ng anak ng may-ari ang kanyang mangkok na may maingat na mga kamay, at ngumiti ang kanyang ama, malinaw na ipinagmamalaki na sa wakas ay nakuha na niya ang paglilingkod sa mga customer. Ang may-ari ng tindahan ay nagsimula ng isang pag-uusap, na binanggit na may nakakagambalang usapan kamakailan, mga alingaw tungkol sa isang tulisan na nagpapakita sa mga lansangan. Sa pag-aalalang sulyap sa kanyang anak, inamin niyang nagsisimula na itong kabahan. Siya ay bumantong hininga at sinabing nais niya na ang emperador ay magkaisa na lamang. Ngunit mabilis na sinabihan siya ni Gina na bantayan ang kanyang bibig. Sumang-ayon ang may-ari, na tumatawa ng awkward. Ang huling bagay na gusto niya ay ang kanyang tindahan na masunog halos 10 araw pagkatapos magbukas. Inamin niyang mura talaga ang lugar na ito pagkatapos bilhin ito sa dating may-ari, ngunit ngayon ay nagtataka siya kung bakit 5 araw na sunod-sunod na nagpapakita si Gina, kung iisipin kung gaano laging walang laman ang lugar. Binalaan siya ng kanyang anak na babae na malamang na tinatakot niya ang isang customer na mayroon sila. Pero binaliwala ito ng may-ari, sinabing nag-uusap lang sila. Nilinga ng owner si Gina at tinanong kung ano ang lasa ng soba. Diretso ang sagot ni Gina, hindi naman masama, payak lang. Tumawa ang may-ari at inamin na wala siyang gaanong talento sa pagluluto. Gumagawa lang siya ng soba dahil mahal niya ito. Hindi maiwasang magtanong ni Gina kung bakit nagbukas pa siya ng tindahan, at sinabi lang ng lalaki na mayroon siyang mga dahilan. Nang matapos ang kanyang pagkain, binayaran ni Gina ang bayarin, at ang may-ari ay casual na napapansin na tila ayos na ang kanyang pananalapi para sa isang Ronin. Nagkibit-balikat si Gina at sinabing kumikita siya sa pamamagitan ng pagpaslang sa mga demonyo. Tumawa ang may-ari, sa pag-aakalang nagbibiro si Gina.
Ngunit si Genia ay tumungo na lamang sa pintuan nang walang ibang salita. Bago siya makaalis, pinigilan siya ng may-ari at may sinabing kakaiba. Ayon sa mga sabi-sabi, itong tinatawag na slasher ay hindi gumagamit ng espada. Ang bawat bangkay na natagpuan sa ngayon ay pinunit-punit, ganap na nasira. Ang masama ay ang mga numero ay hindi nakahanay. Mas maraming tao ang nawawala kaysa sa mga bangkay na narecover, kaya nagsisimula ng maniwala ang mga tao na hindi tao ang gumagawa nito. Sinasabi nila na ito ay dapat na mga demonyo. Tinanong ni Genia kung saan karaniwang nangyayari ang mga insidenteng ito, at sinabi ng may-ari sa kanya na ang mga nakita ay nasa paligid ng Edetobushi area. Habang papalabas si Genia, tinawag siya ng anak na babae, hinihiling na mag-ingat siya, pero sinagot lang niya na hindi siya bata. Nang gabing iyon, pamuesto si Genia sa isang tulay, naghihintay sa mga anino para magpakita ang demonyo. Lumipas ang mga oras, ngunit walang palatandaan ng anumang kakaiba. Nang malapit na siyang umalis, umalangaw ang sigaw ng isang babae sa magdamag, at walang pag-aalinlangan, tumungo si Genia sa tunog. Nang dumating si Genia sa pinangyarihan, nakita niya ang ilang mga bangkay na nagkalat sa lupa ngunit walang palatandaan ng demonyo. Pasulyap-sulyap siya sa paligid, nalilito, dahil siguradong may narinig siyang sumisigaw na babae, pero wala ni isang babae ang nakikita. Habang sinisimulan niyang suriing mabuti ang lugar, may isang bagay na hindi nakikita ang bomb alert sa kanya, ngunit si Genia ay halos hindi nakaiwas sa oras. Muling umatake ang di nakikitang demonyo, at sa pagkakataong ito ay napigilan ni Genia ang atake. Ngunit bago siya makaganti, naglaho ang demonyo at muling nagpakita sa likuran niya, na nagdulot ng tama na tumama sa kanya. Inis na ngayon, binago ni Genia ang kanyang braso sa nabagong estado nito. Palibhasa'y walang sino man sa paligid upang saksihan ito, muling sumugod ang demonyo, ngunit sa pagkakataong ito ay humarap si Genia, na nabasag ang kanyang talem sa proseso. Sinubukan ng nilalang na tumakas, ngunit si Genia ay nakakuha ng isang malalim na laslas bago ito makatakas at tinawag itong slasher. Nang marinig ang pangalan, biglang huminto ang demonyo at nakita, na inihayag ang kanyang sarili. Itinutok ni Genia ang kanyang mga mata at humingi ng pangalan, nagbabala na kung hindi niya makuha ang isa, ang susunod na indayog ay tatapos sa kanya. Sa wakas ay ipinakilala ng demonyo ang kanyang sarili bilang si Mosoki, kaya hindi nag-atubili si Genia at pumasok siya upang tapusin siya. Ngunit itinaas ni Mosoki ang kanyang mga kamay at sinabing ayaw niyang lumaban. Huminto si Genia, nalilito, dahil kung ayaw niyang lumaban, bakit umaatake siya? Ipinaliwanag ni Mosoki na naisip niyang si Genia ang tulisan na narinig niya sa parehong mga chismis tungkol sa isang demonyo sa likod ng mga pagpaslang. Kaya sinundan niya ang isang malakas na pabango ng demonyo at nakarating kay Genia. Sa sandaling tinawag siya ni Genia na slasher, napagtanto niyang nagkakamali siya. Nalilito pa rin, tinanong ni Genia kung bakit ang isang demonyo ay manghuhuli ng isang tulisan sa unang lugar. Sumagot si Mosoki na hindi ito ang lugar para sa pakikipag-usap dahil maaaring may makakita sa kanila rito, kaya dapat silang mag-usap sa isang lugar na pribado. Tumungo sa kanilang dalawa na nakaupo sa loob ng tahanan ni Mosoki, kung saan ang demonyo ngayon ay mukhang ganap na tao. Ipinaliwanag ni Mosoki na habang tumatanda ang mga demonyo, pinipili ng marami na mamuhay ng tahimik sa pamamagitan ng pagsasama-sama sa lipunan. Hindi sila eksaktong nagsisinungaling, ngunit itinatago nila ang katotohanan, at alam na iyon ni Genia. Pagkatapos ay binuhusan sila ni Mosoki ng murang alak at tiniyak kay Genia na hindi ito lason, ngunit sinabi ni Genia na hindi ito mahalaga dahil hindi pa rin siya tatapusin ng lason. Habang umiinom sila, ipinaliwanag ni Mosoki na isa lang siyang regular na taga-nayon na dumadaan sa isang maruming bahay sa likod ng eskinita, ngunit mas alam ito ni Genia. Si Mosoki ay isang demonyo, isang bihirang uri na may kakayahang ganap na burahin ang kanyang presensya sa mundo. Ipinaliwanag ni Mosoki na ang kanyang kakayahan ay tinatawag na invisibility. Isa siya sa mga nakatataas na demonyo, ang uri na nabuhay ng mahigit isang siglo. Nagulat si Genia dahil inaasahan niyang mas malakas ang isang taong ganoon katanda. Ngunit tumawa si Mosoki at ipinaliwanag na ang titulong superior ay tumutukoy sa kanilang mga nagising na kakayahan, hindi sa kanilang lakas. Sa katunayan, ang ilang superior na demonyong tulad niya ay mas mahina at mas mabagal sa pisikal kaysa sa karaniwang demonyo.
Naiintindihan ng Jinya na hindi talaga si Mosoki ang pumapaslang, at alam ni Mosoki na hindi rin ito si Jinya. Nagpa siya si Jinya na paniwalaan siya, ngunit may hindi pa rin naaayos. Kung akala ni Mosoki na siya ang slasher, bakit siya dumiretso sa pagpaslang sa halip na kumpirmahin muna? Inamin ni Mosoki na personal ito at tinanong si Jinya kung narinig niya ang mga chismis tungkol sa pagkawala. Sinabi ni Jinya na narinig na niya, at kinumpirma pa niya ito sa sarili niya kanina nang makarinig siya ng sigaw ng isang babae ngunit walang nakitang bakas ng katawan nito. Doon sinabi sa kanya ni Mosoki ang totoo, ang slasher ay pumapaslang lamang ng mga lalaki sa lugar, ngunit ang mga babae ay dinudukot. Tinanong ni Jinya kung paano siya nakakasigurado, kaya kinuyam ni Mosoki ang kanyang kamao at sinabi sa kanya na kinuha ng demonyo ang kanyang asawa. Ang kanyang pangalan ay Hacho, at siya ay isang mabait na tao na tinanggap siya kahit na siya ay isang demonyo. Isang buwan na ang nakalipas, nawala siya ng walang bakas. Pagkalipas ng 10 araw, natagpuan ang kanyang katawan sa isang ilog ng Kandar. Sinabi ng opisyal na nakausap niya na siya ay kakilakilabot na nilabag bago siya nasawi. Nanginginig ang boses ni Mosoki habang nagsasalita. Si Hacho ay isang mabait na babae, sweet, palakaibigan, at ang tanging taong tumingin sa kanya ng may tunay na pagmamahal at hindi niya deserve ang nangyari sa kanya. Inamin ni Mosoki na hindi siya masyadong nagmamalasakit sa mga tao, ngunit minahal niya ito sa lahat ng mayroon siya. Ngayon ang lahat ng nararamdaman niya ay galit, puro puot sa bagay na kumuha sa kanya mula sa kanya sa napakasama, hindi mapapatawad na paraan, at nanunumpa siya na maghihiganti siya. Kaya't pinakiusapan niya si Jinya na tumabi, para ipaubaya sa kanya ang pumaslang pero tumanggi si Jinya. Kaya nagtanong si Mosoki kung bakit, at sinabi lang ni Jinya sa kanya na trabaho niya ang pamalang ng mga demonyo. Nakukuha ito ni Mosoki, kaya kung gayon, gagawin nila ito ng magkasama. Pero kapag nahanap na nila ang slasher, gusto niyang siya ang tumapos nito. Doon siya pinigilan ni Jinya at tinanong kung paghihiganti ba talaga ang kanyang hinahabol. Tinitigan siya ni Mosoki saglit, pagkatapos ay tinanong kung nagdududa siya sa kanya. Sabi ni Jinya, hindi ito tungkol sa pagdududa. Ngunit kahit sino ang nasa likod nito, tao or demonyo, ang buhay ng isang tao ay kukunin, kaya kailangan mong tiyakin na handa kang dalhin ang bigat na iyon. Sinabi sa kanya ni Mosoki na ang mga demonyo ay hindi nagsisinungaling, kahit sa kanilang sarili, at napupunta rin iyon sa kanilang nararamdaman. And with that, pumayag si Jinya na sabay nilang haharapin ito. Kinabukasan, nakita namin silang dalawa na naglilibot sa lungsod, na nagtitipon ng impormasyon tungkol sa slasher. Tinatanong nila ang lahat ng makakaya nila ngunit wala silang nakukuha. Ito ay nakakadismaya, at hindi sila eksaktong nasasabik tungkol sa kanilang kakulangan ng pag-unlad, ngunit alam nila na kailangan nilang patuloy na sumulong. Maya-maya pa ay bumalik na silang dalawa sa lugar ni Mosoki na nagbabahagi ng sake. Nagpa siya si Mosoki na tanungin si Jinya ng isang tanong na nasa isip niya, bakit niya hinahabol ang sarili niyang uri. Sinabi ni Jinya na ito ay halos para sa pera, at walang kakulangan sa mga tao na napupuot sa mga demonyo at handang magbayad ng malaking halaga upang makita silang malipol. Gayunpaman, naisip ni Mosoki na mayroong higit pa rito kaysa doon, dahil hindi niya nakikita si Jinya bilang ang uri ng tao na pumapaslang ng walang dahilan. Kaya ipinipilit niya sa kanya ang totoong dahilan. Sumandal si Jinya at sinabing tungkol din ito sa kapangyarihan dahil may misyon siyang pigilan ang isang demonyo. Nagulat si Mosoki dahil sinabi nga ni Jinya na gusto niya itong pigilan, hindi tapusin. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Jinya na siya ay ipinanganak na tao, ngunit pagkatapos niyang mapanood ang isang demonyong pumaslang sa babaeng mahal niya, may nabasag sa kanya, at siya ay naging kung ano siya ngayon. Kaya naman natural sa kanya ang pagpaslang sa mga demonyong nananakot sa mga tao. Natigilan si Mosoki dahil sa kabila ng lahat ng iyon ay gusto pa ring iligtas ni Jinya ang Samaira sa kanyang buhay. Sinabi ni Jinya na hindi niya alam kung ano ang gagawin hanggang sa araw na sa wakas ay makaharap niya ang demonyong iyon. Hanggang doon, kailangan niya muna ng lakas. Inamin ni Mosoki na marami itong dapat isaalang-alang, ngunit sinabi lang ni Jinya na siya ay magiging handa. Pagkatapos ay binaliktad ni Jinya ang tanong, kapag nakaganti na si Mosoki, ano ang plano niyang gawin? Tumahimik sandali si Mosoki, pagkatapos ay sinabing hindi niya ginasto ang alinman sa mga ito.
Ang tanging dahilan kung bakit sinubukan niyang mamuhay tulad ng isang tao ay dahil kinasusuklaman niya ang karahasan, at hindi niya nais na manghuli ng mga tao. Isa pa, hindi rin niya gustong makipag-away sa ibang demonyo dahil ang gusto lang niya ay tahimik na buhay kasama ang babaeng mahal niya. Sabi niya kapag tapos na ito, babalik na siya sa pagtatago. Aalagaan niya ang libingan ni Hacho, at iyon na ang katapusan nito. Naalala tuloy ni Jinya ang sinabi ni Mosoki kanina tungkol sa kanya, na hindi siya ang uri ng tao na gumagawa ng mga bagay ng walang magandang dahilan. Hindi iyon totoo dahil nagdadala siya ng walang isip na galit sa kanyang kapatid. Kinabukasan, nakita namin si Jinya pabalik sa karaniwang tindahan ng soba na tahimik na kumakain ng kanyang tanghalian. Lumapit ang anak na babae ng may-ari at casual na nagtanong kung mayroon siyang swerte sa pagsubaybay sa slasher. Ngunit sinabi niya sa kanya na ang mga bagay ay hindi maganda. Ang may-ari ay bumubulong na ang paghahanap buhay ay halos imposible sa mga araw na ito. Sumang-ayon si Jinya, pagkatapos ay tumango sa babae at sinabi na sa isang cute na waitress na tulad ni UFO, dapat ay nakapakasal na ngayon, ngunit marahil ay abala lamang ang mga tao sa ado para hindi mapansin. Kaya napangiti ang may-ari, natutuwa na may naisip na maganda ang kanyang anak. Sinabi ni Jinya nang may kumpiyansa na 8 sa 10 tao ang malamang na sasang-ayon sa kanya, at ngumisi ang may-ari, na sinasabi sa kanya na maganda ang panlasa niya. Ngunit mabilis na pumasok si UFO at sinabihan ang kanyang ama na huwag mauna. Malakas niyang ipinaalala sa kanya na hindi pa siya nakipagrelasyon noon, na sinasabing ito ay isang magandang pagkakataon para sa kanya. Nahihiya, pinutol siya ni UFO, na hinihiling na huwag ilagay si Jinya sa lugar. Sinabi niya sa kanya na huwag mag-alala dahil aalis siya sa pugad kapag ang oras ay tama, ngunit sa ngayon, gusto lang niya ng kaunting oras upang maging kanyang anak. Tumahimik ang kanyang ama, naiintindihan ang ibig niyang sabihin. Pagkatapos ay lumingon siya kay Jinya na may humihingi ng tawad ng ngiti at sinabing, paumanhin sa lahat ng iyon. Pero wala namang pakialam si Jinya, sa katunayan, sinabing maswerte siya na magkaroon ng ganoong ama. Ipinagmamalaki niya ang kanyang ama, ngunit nagtataka ito kung ano ang hitsura ng ama ni Jinya. Ipinaliwanag niya na mayroon siyang nakababatang kapatid na babae, ngunit hindi siya tinatrato ng tama ng kanilang ama. Sinabi niyang hindi siya kabilang sa pamilya at pinahirapan siya para sa mga bagay na hindi niya makontrol. Kaya naman kinuha siya ni Jinya at tumakas sa bahay, pero matagal na iyon. Malumanay niyang itinanong sa kanya kung kinamumuhian niya ang kanyang ama dahil doon, ngunit sinabi ni Jinya na hindi at naiintindihan niya na ngayon kung bakit kumilos ang kanyang ama sa paraang ginawa niya. Hindi niya ito ginagawang tama, ngunit naiintindihan niya. Mamaya sa gabing iyon, si Jinya ay muling nagpapatrolya kasama si Mosoki, naghahanap ng anumang palatandaan ng slasher. Ngunit ang trail ay malamig at wala sa ngayon mahanap. Binanggit ni Mosoki na walang mga bagong nakita kamakailan, kaya walang saysay na gumala-gala sa paligid ng bulag. Sa sandaling iyon, napansin niya ang isang figure na nakatayo sa tabi ng isang puno, at ito pala ay si UFO. Sinabi sa kanya ni Jinya na siya ang anak ng soba shop owner na palagi niyang banibisita, at tahimik na sinabi ni Mosoki na hindi ligtas para sa kanya na lumabas ng gabing ito. Kaya tumango si Jinya at nagsimulang maglakad palapit sa kanya. Pagkatapos ay tumangala siya at tinanong kung ano ang ginagawa niya doon ng mag-isa. Ngunit pagkatapos ay napansin ni Jinya na si Mosoki ay naging invisible muli at sinabihan siyang tahimik na samahan siya kung sakali. Dahil kung talagang nag-aabang pa ang slasher, masama kung siya lang ang humarap dito. Tinanong ni Jinya si UFO kung ano ang ginagawa niya dito sa ganitong oras. Ngumiti siya at sinabing hinahangaan niya ang mga cherry blossoms. Ngunit itinuro ni Jinya na ang mga ito ay hindi mga cherry blossoms, ito ay mga willow. Tumawa siya ng kaunti at malumanay na itinutuwid siya, na sinasabi na ang mga ito ay tinatawag na mga snow willow. Sa teknikal, hindi sila totoong mga willow, at hindi rin sila mga cherry blossom. Ang mga ito ay kahawig lamang ng mga willow sa kung paano sila nakabitin, na sila ay kabilang sa parehong pamilya bilang mga seresa. Kaya karaniwang, ito ay hindi isang cherry blossom, at ito ay hindi isang willow, ito ay isang maliit na bit ng pareho, at gayon pa man hindi. Saglit itong tiningnan ni Jinya at sinabing ito ay isang kaawa-awang uri ng halaman. Ngunit hindi sumasang-ayon si UFO, at sa tingin niya ay maganda ito.
Kahit na hindi ito akma sa alinmang kategorya, namumulaklak pa rin ito ng magagandang bulaklak bawat taon. Hindi niya alam kung ano ang eksaktong nararamdaman ng halaman, ngunit kung ito ay talagang malungkot at walang laman, hindi ito patuloy na namumulaklak sa paraang ginagawa nito. Kaya hindi nito kailangan ang kanyang awa dahil ito ay patuloy na namumulaklak tuwing tagsibol kahit ano pa ang tawag dito ng mga tao at ganoon lang ang buhay nito. Tumingin muli si Genia sa bulaklak at napagtanto niyang tama siya, iyon talaga ang paraan ng pamumuhay nito. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na dapat silang bumalik dahil malamang na nag-aalala ang kanyang ama sa ngayon, at tumatango-tango siya habang sabay silang naglalakad papunta sa bahay niya. Casual na sinabi ni UFO sa kanya na dapat talaga siyang maglaan ng mas maraming oras para makapagpahinga. Iniisip niya kung talagang naaalis siya sa tents, at ang sabi niya ay tiyak na nagbibigay siya ng mga mabuting vibes. Palagi niyang pinipilit ang sarili niya, at inamin ni Genia na baka totoo ito. Kung tutuusin, isa lang ang kinabubuhay niya, at iyon ang layunin na dapat niyang tuparin. Wala siyang ideya kung ano ang layunin nito, ngunit sinabi niya sa kanya na dapat siyang huminahon paminsan-minsan. Ang buhay ay dapat maging mapurol kung ang lahat ng kanyang gagawin ay paghabol sa ilang layunin ng walang tigil. Gayunpaman, sa isip niya, iyon lang ang mayroon siya, at sinabi niya sa kanya na hindi niya kayang tanggapin ang payo nito, kahit na gusto niya. Pagkaraan ng isang segundo, napansin ni UFO ang ilang mga bulaklak sa daan at huminto upang humanga sa kanila, na itinuro na ang mga ito ay winter deafness. Ipinaliwanag niya na ang mga pamumulaklak na ito ay nagsisimulang mamulaklak sa taglagas at matigas ito hanggang sa taglamig, para lamang mamulaklak pagdating ng tagsibol. Kaya ang pamumulaklak na iyon ay nangangahulugang opisyal na dumating ang tagsibol. Pagkatapos ay itinuro niya ang isa pang patch, at kapag sinubukan niyang sabihin sa kanya kung anong uri sila, sinabi niya sa kanya na sila ay chickweed. Binanggit ni Genia na ang kumukulong mga stalk ng chickweed ay gumagawa ng isang mahusay na lunas sa tiyan. Bumalik sa kanyang nayon, ito ay isang gota na lunas, lalo na para sa isang kababata niyang kaibigan na mahilig sa matamis na pagkain kung kaya't palagi itong nauuwi sa mga sakit sa tiyan. Tumawa si UFO, sinasabing ang babaeng iyon ay mukhang masaya, at inamin niyang palagi siyang sumasayaw sa kanyang ritmo. Nang marinig iyon, nagsimulang mag-isip si UFO na may higit pa sa kanyang kwento kaysa sa hinahayaan niya. Nasiyahan siya sa soba, huminto siya upang humanga sa mga bulaklak, pinanghahawakan niya ang maiinit na alaala mula sa nakaraan. Maliwanag, higit pa siya sa isang taong naghahabol ng layunin. Malumanay niyang sinabi sa kanya na ang pagiging nakakulong sa isang layunin ay nagbubulag sa kanya sa ibang bahagi ng mundo. Hiniling niya sa kanya na pabagalin kung minsan, maglaan ng ilang sandali upang mabuhay sa ngayon. Kung gagawin niya iyon, sigurado siyang makikita niya ang mga bagay na hindi niya napansin noon. Hindi nagtagal, nakarating sila sa bahay niya at napaansing bukas pa rin ang ilaw. Kaya't napagtanto ni Genia na ang kanyang ama ay dapat na nananatiling naghihintay sa kanya. Pagkatapos ay pinasalamatan niya ito sa paglakad sa kanya pauwi, at nang tumalikod na siya para umalis, tinanong niya kung tuturuan pa siya nito tungkol sa mga bulaklak minsan. Ngunit sa susunod, mas mabuti habang sumisikat pa ang araw. Ngumiti siya at pumayag, saka pumasok sa loob. Doon inaf ni Mosoki ang kanyang invisibility at nagkomento na si UFO ay tila isang mabuting babae. Halos mapatalon si Genia, gulat na nakabuntot sa kanya si Mosoki sa buong oras. Iniiwasan ni Mosoki ang tanong at umalis, na nagsasabing lalabas siya upang patuloy na hanapin ang slasher. At muli, natapos ang gabi sa camping ni Genia sa tulay, naghihintay sa katahimikan para magpakita ang slasher. Isang lasing na lalaki ang dumaan kay Genia, at sa sandaling iyon, biglang nagpakita ang slasher at inatake siya. Napaluhod ang babae sa likod nila sa gulat, at sa wakas ay natano ni Genia ang slasher sa unang pagkakataon. Sinugod siya nito, ngunit hinaranggan niya ang welga, at ang babae, na hindi pa rin makapaniwala, ay nagsimulang magpanik. Binalaan siya ni Genia na manatili kung gusto niyang manatiling buhay. Pagkatapos ay inilalayo niya ang pakikipaglaban sa kanya upang ilayo siya sa kapahamakan. Ngunit ang slasher ay nakakita ng isang siwang at sinubukang umikot pabalik at sundan ang babae. Bago siya makalapit, tumalon si Mosoki at hinayla siya patungo sa kaligtasan habang si Genia ay sinusundan ito ng isang ganting pag-atake.
Napagtatanto na ito ay ganap na hindi tugma, nagpa siya ang slasher na dahado siya at tumalon sa hangin upang makatakas. Nang mawala ito, humingi ng paumanhin si Jinya kay Mosoki sa pagpapaalis nito. Ngunit tinalikuran ito ni Mosoki, na sinasabing mas maliksi ito kaysa sa inaakala niya. Gayunpaman, susubaybayan niya ito para malaman kung saan ito nagtatago. Sinabi sa kanya ni Jinya na mag-ingat at panatilihin ang kanyang distansya, at tumango si Mosoki, na tinitiyak sa kanya na wala siyang planong masawi anumang oras sa lalong madaling panahon. Umalis siya pagkatapos nito at nang makaalis na siya, humingi ng kamay ang dalaga sa likod ni Jinya para bumangon. Tinutulungan niya itong tumayo, at tinitigan siya nito na nagsasabi na talagang bumabawi sa kanya ang kanyang masungit na ugali. Iniisip niya kung naaalala pa ba siya nito, at nang tumingin siya sa malapit, napagtanto niyang si Nacho iyon. Masaya siyang nakilala pa rin siya nito, at itinuro niya kung gaano siya nagbago. Pagkatapos ng lahat, 3 taon na ang nakalipas at nagulat siya na hindi pa siya tumatanda. Binibiro niya na immune na siya sa pagtanda, at tinatawanan niya ito na parang ginugulo siya. Nagtataka, tinanong niya kung ano ang ginagawa niya dito ngayong gabi. At ipinaliwanag niya na pauwi na siya pagkatapos maghatid ng delivery sa isa sa mga regular na customer. Muli niyang napansin kung gaano siya kaiba, mas natural na ang ngiti niya ngayon, at sinasabi niya iyon sa kanya na nagpapatunay lang na hindi na siya bata. Sa oras na iyon, nagpakita si Zenji at tinutokso siya, na nagsasabing hindi pa siya nasa hustong gulang, na malinaw na nahuhuli sa kanya. Pagkatapos ay nakita niya si Jinya at agad na gumawa ng mga conclusion, nagtatanong kung ang dalawa sa kanila ay nababalot sa ilang uri ng pag-iibigan. Mabilis na isinara iyon ni Jinya, sinabi sa kanya na si Nacho ay inatake lamang ng isang tulisan. Pagkatapos ay napansin ni Zenji ang katawan sa malapit at lubos na nabigla. Iminungkahi niya na tumawag sila para sa mga awtoridad, ngunit sinabi ni Nacho na hindi iyon makakatulong dahil ito ay gawa ng isang demonyo. Kinumpirma ito ni Jinya, sinabing ito ang parehong demonyo na matagal na niyang hinahabol, at si Nacho ay nahuli lang sa crossfire. Nagbiro tuloy si Zenji na may ugali talaga si Jinya na palibutan ang sarili ng mga demonyo, at lumingon si Nacho para itanong kung paano siya kumikita sa mga araw na ito. Sinabi niya sa kanya na siya ay nagtatrabaho pa rin bilang isang Ronin na pumapaslang ng demonyo. At kung sakaling gusto niya itong makita muli, mahahanap niya ito sa isang tindahan ng soba sa Fukugala na tinatawag na Kahay. Nag-offer pa nga siya ng discount kung dumaan siya. Dahil nandito na ang escort niya, naisip niyang oras na para umalis. Ngunit bago siya humiwalay, nagpasalamat siya sa pagligtas sa kanyang buhay. Habang naglalakad si Jinya, tumawag si Zenji ng isang huling payo, kung naghahanap pa si Jinya ng mga demonyo, baka gusto niyang tingnan ang Teramachi Temple. Inabandona ang lugar mula nang pumanaw ang punong pari, at sinasabi ng mga lokal na naririnig nila ang boses ng isang babae na umaalingaw mula sa loob. Kumakalat ang mga alingaw na maaaring may hindi natural na naninirahan doon. Samantala, sinusubaybayan pa rin ni Mosoki ang demonyo sa mga kalye, ngunit sa huli ay nawala niya ito. Sa sandaling iyon, ang sigaw ng isang babae ay pumutol sa buong gabi, at siya ay nagmamadali patungo sa tunog upang makita ang demonyo na may dalang isang tao. Agad nitong ipinaalala sa kanya ang kanyang asawang si Hacho at sa wakas ay sumabog ang galit na pinanghahawakan niya. Hinabol niya ang demonyo hanggang sa Teramachi Temple, pumuslit sa loob gamit ang kanyang invisibility, at kung ano ang nakikita niya doon ay nagiiwan sa kanya na nanginginig sa galit. Nilalamon ng demonyo ang babaeng kakadukot lang nito, nilalamon ng buo, buto at lahat-lahat. Hindi na mapigilan ni Mosoki ang sarili at siya ay sumusugod na nakatakdang tapusin ang bagay, kumbinsido na ito ang parehong pumaslang kay Hacho. Ngunit naramdaman ng demonyo na paparating siya at inatake siya gamit ang mga kuko nito, na sinusugatan ang kanyang bituka. Pagkatapos ay mahinahon itong bumalik sa kanyang pagkain, tumuloy sa ulo ng babae habang si Mosoki ay nakahiga sa lupa, dumudugo at iniisip kung ganito siya masasawi na nakakaawa ng hindi man lang nakakapaghiganti. Sa kalaunan, umalis ang demonyo, at hindi nagtagal, nagpakita si Jinya. Nakita niya si Mosoki na bahagya ng nanghihina at lumuhod sa tabi niya. Si Mosoki ay namamahala ng mahinang ngisi, na nagbibiro na talagang ginawa niyang magulo ang kanyang sarili.
Tinanong ni Jinya kung natagpuan niya ang demonyo, at kinumpirma ito ni Mosoki, na sinasabing dito ito kumakain ng buhay ng mga babae. Ito ang parehong halimaw na kumuha ng kanyang asawa. Natigilan si Jinya sa narinig, lalo na sa bahagi ng pagkain. Pagkatapos ay gumawa si Mosoki ng isang huling kahilingan. Hiniling niya kay Jinya na ipaghiganti siya at ibinigay sa kanya ang isang espada na gawa sa kadono, na sinasabing hihimayin nito ang sinumang demonyo tulad ng mantikilya. Nangako si Jinya na gagawin iyon, ngunit bilang kapalit, hiniling niya kay Mosoki na ipahiram sa kanya ang kanyang kapangyarihan. Gumaan ang loob at nagpapasalamat si Mosoki, kahit na maaari pa rin niyang tulungan si Jinya sa huling pagkakataon, kahit na ito ay sa kanyang nakakasawi na hininga. Pagkatapos ay sinisipsip ni Jinya ang kapangyarihan ni Mosoki, at habang ginagawa niya ito, nasusulyapan niya ang kanyang kaluluwa. Nakikita niya na maaaring gugulin ni Mosoki ang halos lahat ng kanyang buhay sa pagtakbo mula sa mga demonyo, na patuloy na tumitingin sa kanyang balikat. Ngunit nang tuluyan na siyang manirahan sa bayang ito, nagsimula siyang mamuhay na parang isang ordinaryong tao, at sa unang pagkakataon, nakatagpo siya ng kapayapaan. Sa bandang huli, nakilala niya ang babaeng magiging asawa niya, at sa paglipas ng panahon, sila ay nagkasintahan. Nang magseryoso ang mga bagay-bagay, naging malinis siya tungkol sa kanyang tunay na pagkatao, na inihayag na siya ay talagang isang demonyo. Ngunit sa halip na tumakas, tiningnan niya ito nang nakatutok sa mata at sinabing mahal niya ito. Kaya tao or demonyo, hindi mahalaga sa kanya. Matapos makita iyon, tinapos ni Jinya ang pagsipsip ng kapangyarihan ni Mosoki at tahimik na ipinangako na isakatuparan ang kanyang huling hiling. Lumipas ang ilang oras, at nakita namin ang demonyo na kinaladkad ang isa pang babae sa hideout nito at nagsimulang kumain. Habang kumakain ito, sinisimulan nitong alalahanin ang araw na una itong namulat sa sarili. Isinilang na ito sa kakatuwang demonyong katawan na ito. Sa simula, mayroon itong likas na ugali, ang pangangailangang pumaslang ng mga lalaki. Ang paghihimok na iyon ang tanging naintindihan nito noong panahong iyon. Simula noon, may hinahanap na ito. Hindi nito alam kung sino or ano ang hinahanap nito, kailangan lang nitong umuwi. Ngunit hindi nito alam kung saan ang bahay. Ang tanging sigurado lang nito ay hindi na ito makakabalik sa kasalukuyang estado nito. Kaya patuloy itong nang-aagaw ng mga babae. Naniniwala itong may dala sila na kulang sa katawan nito. Kaya naman nilalamon sila nito, para maubos nito ang nawawala at sa wakas ay makahanap ng paraan pabalik. Sa kasalukuyan, ang demonyo ay nagpatuloy sa pagpapakain nito nang biglang nagpakita si Jinya. Nagulat siya na babalik dito ang nilalang pagkatapos malantad ang lungga nito. Walang pag-aalinlangan, umatake siya, gamit ang invisibility, hiniwa ang isang kamay nito sa isang malinis na hampas. Gumanti ang demonyo, ngunit iniiwasan ni Jinya ang bawat atake, na hindi maabot. Tumawid ito sa templo, sinusubukang pumunta sa opens iba, at inamin ni Jinya na ang kapangyarihan nito ay isang uri ng sakit na harapin. Ngunit sa pagkakataong ito, armado na siya ng kapangyarihan ni Mosoki. Iniiwasan niyang muli ang bawat hampas, pagkatapos ay ibinaba ang kanyang pagka-invisibility at hinayaan ang malademonyong aura sa kanyang braso na sumiklab. Pagkatapos ay sinabi niya sa demonyo na wawakasan niya siya sa pamamagitan ng paggamit ng Reg along ipinagkatiwala sa kanya ni Mosoki. Pagkatapos ay sumugod si Jinya, nawala sa huling segundo, at sa isang malinis na galaw ay naalis ang ulo nito. Ang demonyo ay nakakapit pa rin sa buhay, humihingal sa sakit, at si Jinya ay lumapit dito, humihingi ng sagot. Tinanong niya kung bakit iniwan nito ang katawan ng asawa ni Mosoki na hindi nagalaw nang nilamon nito ang bawat ibang babaeng nahuli nito. Kung ito talaga ang pumapaslang na hinahanap ni Mosoki, kung gayon bakit hindi siya nito tuluyang tinupok. Nagsimulang umiyak ang demonyo, na nagsasabing kailangan nito ng katawan. Hindi ito makakauwi kung wala ito. Hindi maintindihan ni Jinya ang sinasabi nito, ngunit naalala niya ang tanong ng demonyo sa kanya kanina, kung kumakain rin siya. Sinasabi niya ito ng oo, ginagawa niya, maliban kung siya ay nagpapakain sa mga demonyo tulad ng pagpapakain nito sa mga babae. Ngayon ay uubusin niya ang kapangyarihan nito. Habang sinisipsip niya ang lakas ng demonyo, napagtanto niya na ang kakayahan nito ay tinatawag na dart, isang pansamantalang pagputok ng bilis na hinahayaan ang gumagamit na sumipa sa hangin at bumilis kaagad.
Ito ay isang matibay na kakayahan, isa na sigurado siyang magagamit. Ngunit habang kinokonsumo niya ang demonyo, nakita niya ang kaluluwa nito. Nakita niya si Hacho, ang asawa ni Mosoki, na nilabag ng dalawang lalaki habang sila ay nagtatawanan bago siya itinapon sa ilog na parang basura. Habang siya ay lumulubog, ang kanyang huling pag-iisip ay tungkol sa pag-uwi, ngunit tumanggi siyang bumalik sa isang katawan na nadungisan. Sa halip, naghanap siya ng ibang sisidlan, na makakatulong sa kanya na makabalik sa kanyang asawa. Noon niya nakita ang isang kalapit na demonyo, at ngayon ay naging malinaw kay Jinya na ang demonyong ito ay si Hacho, at gusto lang niyang umuwi, ngunit hindi iyon mangyayari. Pagkatapos ay nawala ang demonyo, at tahimik na umalis si Jinya sa templo. Makalipas ang ilang araw, pabalik sa tindahan ng soba, binanggit ng may-ari na matagal nang hindi nagpapakita si Jinya. Sa tingin niya ay dahil nagbiro siya tungkol sa pagpapakasal sa kanyang anak. Ipinaalala niya sa kanyang ama na hindi talaga nito sinabi iyon, at nakatagpo din niya si Jinya noong isang araw sa Asakusa, at nag-usap sila saglit. Sinabi niya sa kanya na huminto siya sa sandaling tapos na siya sa kanyang kasalukuyang trabaho. Iniisip ng may-ari na maaaring tapos na ang trabaho dahil ang balita sa bayan ay nawala ang slasher at tumigil na ang mga pagpaslang. Ngunit sinabi niya sa kanya na binanggit ni Jinya na mayroon pa rin siyang mga demonyo upang huliin sa ibang lugar. Ang parehong dalawang lalaking lumabag kay Hacho ay gumagala sa lansangan sa heteng gabi. Nagsisimula silang mag-usap tungkol sa paghahanap ng kanilang susunod na biktima, tumatawa tungkol sa kung paano sumigaw ang huli para sa kanyang asawa habang kinakaladkad nila siya sa ilalim, pero nakita nila si Gina. Humakbang siya ng walang salita at pinutol silang dalawa sa isang hampas. Habang nakatingin sa kanilang mga katawan, wala siyang sinabi, umaasa lang na si Mosoki sa wakas ay makakapagpahinga na sa kapayapaan ngayong naipaghiganti na si Hacho, at siya ay lumayo. Lumipat ang eksena sa isang babae na kumakanta ng nakakatakot na himig, ang kanyang boses ay nagbibigay ng nakakatakot at parang multo na kapaligiran, at huminto siya sa sandaling matapos ang kanta. Pagkatapos nito, nakita namin ang isang samurai na papalapit sa tindahan ng Ofu Soba, at sa mismong pasukan, may napansin siyang isang tao, na pagkakamalan siyang kapatid niya. Habang sinusubukan niyang lapitan ang taong iyon, hindi sinasadyang nabangga niya si Nacho, na agad na natarante ng mapagtantong nakabangga lang siya ng isang samurai, at humihingi siya ng tawad. Gayunpaman, hindi niya ito personal na tinake, at humihingi din siya ng paumanhin, na inamin na dapat ay nagbigay siya ng higit na pansin. Ang may-ari ng tindahan pagkatapos ay pumasok upang bigyan ng katiyakan si Nacho, na sinasabi sa kanya na huwag mag-alala dahil ang lalaking ito ay si Natsugo Miura. Maaring isa siyang samurai, ngunit kilala siya dito sa pagiging maamo at mabait. Kinaumagahan, nakita naming nakaupo muli si Natsugo sa tindahan, tahimik na nakatitig sa kanyang soba. Ngunit napansin ng may-ari na mukhang problemado siya. Nagtataka, tinanong siya ng may-ari kung ano ang nasa isip niya, at inamin ni Natsugo na may bumabagabag sa kanya. Nag-aalok ang may-ari na pakinggan siya, at ipinagtapat ni Natsugo na tungkol ito sa kanyang nakatatandang kapatid. Nabigla ang may-ari sa narinig dahil sa pagkakaalam niya, si Natsugo ang tagapagmana ng pamilya Miura, kaya hindi dapat magkaroon ng kahit na isang kuya. Ngunit si Natsugo ay lubos na nakatitiyak na siya ay may isang nakatatandang kapatid na lalaki, at tinanong si UFO kung narinig na niya ito, na inihayag na ang kanyang pangalan ay Sadunagamira. Sinabi ni UFO na hindi pa niya ito narinig, at inaasahan ito ni Natsugo dahil tila walang nakakaalala sa kanyang kapatid kahit na ang kanyang sariling pamilya. Sinimulan niyang tanungin ang kanyang sariling katinoan, ngunit sinusubukan ng may-ari na pagaanan ang kalooban niya. Pagkatapos ay sumabat si UFO, sinabing may kakilala siyang maaaring tumulong, at idinagdag ng kanyang ama na regular na customer din ang lalaki, at nakaugalian niyang ipasok ang kanyang sarili sa lahat ng uri ng kakaibang kaso. Nagtataka si Natsugo kung ang lalaki ay maaaring isang uri ng maninisid or shaman, na ikinatawa ni UFO at ng kanyang ama. Ipinaliwanag nila na hindi siya ganoon, isang ronin lang siya, sa ilang kadahilanan, ay naglilibot sa paglutas ng mga kakaibang insidente sa isang presyo. Idinagdag ng may-ari na kahit na maaari siyang makita bilang nakakatakot, siya ay talagang napakabait, na may ilang mga nakakatawang quirks. Siya ay dumadaan sa tindahan araw-araw para lamang kumain ng kanilang soba. And right on cue,
Pumasok si Genia sa shop. Nag-order si Genia gaya ng nakasanayan, at habang kumakain, nagbibiro ang may-ari na dapat talagang mahal na mahal niya ang kanilang soba kung bumabalik siya araw-araw. Ngunit casual na tumugon si Genia na ito ay hindi espesyal, nas-anay lang siya sa lasa. Lumapit si UFO para buhusan si Genia ng refill ng tsaa, at napansin niyang mas lalo itong naging magaling sa pag-waitress. Natutuwa siyang marinig ang papuri at tinanong siya kung ano ang pag-unlad na nagawa niya kamakailan. Sinabi sa kanya ni Genia ang lahat tungkol sa iba't ibang mga bulaklak na natutunan niya kamakailan. Inamin niya na ang mga halaman ay nakakagulat na kaakit-akit, at ngayon ay hindi niya maiwasang mapansin ang lahat ng mga bulaklak na namumulaklak sa tabi ng kalsada. Nang marinig iyon, ngumiti siya at sinabi sa kanya na dahil natakpen na nila ang lahat ng panapanahong halaman, oras na para sa susunod niyang simulan ang pagtuturo sa kanya tungkol sa mga mythological na bulaklak. Kaya lang, pinutol ni Natsugo ang usapan nila. Sinabi ni Natsugo na narinig niya na si Genia ay isang taong nakikitungo sa mga alingaungaw ng mga demonyo at iba pang kakaibang phenomena. Kinumpirma ni Genia na totoo iyon. Nagtanong si Natsugo kung maaari niyang tulungan siyang malutas ang isang misteryo, ngunit tumanggi si Genia. Sinabi na ang kanyang espesyalidad ay limitado sa pagpaslang ng demonyo, at maliban kung may kasamang mga demonyo, hindi siya gaanong makakatulong. Tila naiintindihan ni Natsugo ito ngunit umalis na mukhang nadismaya. Pagkaalis niya, tinanong ng may-ari si Genia kung maaari niyang muling isaalang-alang at bigyan ng tulong si Natsugo. Ipinaliwanag niya na hinahanap ni Natsugo ang kanyang nawawalang kuya, at siya ay nag-aalala tungkol dito. Nagsalita din si UFO, hinihimok si Genia na tumulong, at pagkaraan ng ilang sandali, pumayag si Genia. Sinabi niya na may utang siyang pabor sa kanilang dalawa. Pero curious pa rin siya, kung bakit sila nag-aalala, at natatawa lang ang may-ari at sinabing dahil isa si Natsugo sa mga bihirang regular nila. Lumipat ang eksena kay Genia na nakatagpo si Nacho sa isang maliit na stall ng tsaa, at nagulat siya na nakita siya doon. Umorder siya ng tsaa at mochi habang nakaupo siya sa malapit. Habang naghihintay ng kanyang pagkain, tinanong niya siya kung gusto niya ang mochi, at sinabi niya na gusto niya. Maya-maya ay dumating na ang kanyang order, at habang kumakain siya, casual na tinanong siya ni Genia kung ikakasal na sila ni Zenji. Halos mabulunan si Nacho sa kanyang pagkain, natigilan sa tanong, at hinihiling kung saan nanggaling iyon. Pinaalalahanan siya ni Genia na siya ay 16 na ngayon, at iyon ay karaniwang itinuturing na edad ng pag-aasawa. Inamin niya na totoo iyon ngunit agad niyang idinagdag na hinding-hindi niya mapapangasawa si Zenji dahil palagi na itong parang kapatid sa kanya. Ipinaliwanag niya na habang ang kanyang ama ay maaaring may ilang mga prospective na asawa na nakapila na, sinabi rin niya sa kanya na malaya siyang pumili ng kanyang sariling landas. Mula sa isang praktikal na pananaw, naisip niya na malamang na mas gusto ng kanyang ama kung magpakasal siya sa isang tulad ng isang samurai, or isang mangangalakal para sa mga kadahilanang pangnegosyo. Nagtataka, pagkatapos ay binalik niya ang tanong kay Genia, tinanong siya kung ano ang iniisip niya tungkol sa kasal. Nagkibit-balikat siya at sinabing walang sino man ang maghahangad na magpakasal sa isang kakaibang Ronin na tulad niya na kahit na walang matatag na trabaho. Sumang-ayon si Nacho sa isang tawa ngunit sinabi rin niya na sa huli, ang lahat ay kailangang tumira sa isang punto. Pagkatapos ay tinanong niya siya kung ilang taon na siya. Nang sagutin niya na siya ay 31, talagang nagulat siya nang malaman niyang mas matanda siya kay Zenji. Pagkatapos ay lumapit siya ng kaunti, pinag-aaralan siya ng may pag-usisa, at itinuro na hindi talaga siya ganoon katanda, na nagtatanong kung mayroon siyang lihim sa penonetiling baby face. Sinabi lang ni Genia na wala siyang ideya, binabalewala ito. Tumayo siya at sinabing may babalikan pa siya. Nagtataka si Nacho kung ito ay isa pang pangangaso ng demonyo, at kinumpirma niya ito. Itinatanong niya kung bakit tutok na tutok siya sa pangangaso ng mga demonyo samantalang sa kanyang husay sa espada, madali siyang makakuha ng mas matatag na trabaho. Pero walang totoong sagot si Genia para sa kanya. Inamin niya na kahit siya ay hindi sigurado kung bakit. Gayunpaman, kung kailangan niyang bigyan siya ng dahilan, sinabi niya na ito lang ang tanging landas na alam niyang lokaran. Nakangiti si Nacho, sinasabi sa kanya na kadalasang nakikita niyang tuyo at hiwalay na minsan ay iniisip niya kung may pakialam pa ba siya sa kahit ano.
Ngunit ang marinig siyang nagkwento kahit kaunti ay nagpapakita sa kanya ng ganoon kalalim, isa lang siyang regular na lalaki na may mga alalahanin gaya ng iba. Siya ay tumawa at sinabi sa kanya na itigil ang pakikipag-usap sa kanya ng formal mula ngayon. Sa pamamagitan nito, nagpaalam siya sa kanya, mapaglarong binabalaan siya na huwag masyadong mag-alala kung hindi ay magkakaroon siya ng permanenteng kulubot sa kanyang noo. Pagkatapos ay lumipat ang eksena sa tahanan ni Natsugo kung saan naghahanda na siyang umalis. Nakita siya ng kanyang ina at agad na nahulaan na papalabas siya upang hanapin muli ang kanyang kapatid, at ang kanyang katahimikan ay nagsasabi ng lahat. Muli niyang ipinaalala sa kanya na siya ang tagapagmana ng pamilya Miura at iginiit na hindi siya nagkaroon ng nakatatandang kapatid na lalaki. Ngunit matatag na sagot ni Natsugo na naaalala niya ang kanyang kapatid. Alam niyang gumagala siya sa mga slum at red light district na humahabol sa mga anino. Nakiusap siya sa kanya na talikuran ang paghahanap at magsimulang kumilos tulad ng isang wastong samurai, isang naglilingkod sa isang Panginoon ng may dignidad. Ngunit nananatiling matigas ang ulo ni Natsugo at sinabing tutuparin niya ang kanyang mga tungkulin, ngunit pagkatapos lamang niyang mahanap ang kanyang kapatid. Dahil doon, nagdahilan siya at lumayo, kahit na tinatawag siya nito. Habang tumatakbo si Natsugo sa mga lansangan, naalala niya ang isang pag-uusap nila noon ng kanyang kapatid. Sinabi ng kanyang kapatid na hindi mga bahay or lupa ang gumawa ng mga tao, ito ay mga tao na gumawa ng mga tahanan. Naniniwala rin ang kanyang kapatid sa katapatan at dedikasyon, ngunit tumanggi na ikumpromiso ang kanyang sariling mga paniniwala para sa kapakanan ng tungkulin. Nagtataka iyon kay Natsugo kung nasaan na ang kanyang kapatid. Maya-maya lang, lumabas si Jinya sa tabi niya, nagtatanong kung lalabas siya para ipagpatuloy ang paghahanap. Natigilan si Natsugo ngunit nakahinga ng maluwag nang makita siya. Sinabi sa kanya ni Jinya na nagpasya siyang suriing mabuti ang kanyang sitwasyon, bagamat nagbabala siya na hindi niya magagarantiya na makakahanap sila ng anumang mga sagot. Sinabi ni Natsugo na ayos lang, at natutuwa lang siyang may naniniwala sa kanya. Agad na dumating si Jinya sa punto. Tinanong si Natsugo tungkol sa mga kaganapan na humantong sa pagkawala ng kanyang kapatid. Ngunit nagpasya silang dalhin ang pag-uusap sa isang lugar na mas pribado. Bago pumunta sa mga detalye, lumipat ang eksena sa dalawang nakaupo sa tindahan ng soba. Hindi maiwasan ni Natsugo na pansinin ang katana na nakasabit sa gilid ni Jinya. Ito ay malinaw na hindi ordinaryong talim, ang pagkakayari nito ay masyadong pino. Nagtataka, sinabi ni Natsugo kung gaano kakaiba para kay Jinya na magdala ng ganoong mataas na kalidad na sandata at nagtataka ng malakas kung si Jinya ay maaring nagmula sa isang samurai lineage. Umiling si Jinya, ipinaliwanag na hindi ganoon. Ikinwento niya kung paano siya minsan ay nanatili sa isang liblib na nayon sa bundok na kilala sa Forge Bellow nito, tahanan ng mga panday na dalubhasa sa paggawa ng mga katana. Habang naroon, nagsilbi siya sa isang tungkulin na nangangailangan sa kanya na magkaroon ng isa, at ngayon ay nagsisilbi na naman siya sa isang katulad na layunin. Ang talim na dala niya ay autorisado ng shogun, kaya may opisyal siyang pahintulot na panatilihin ito sa kanyang tabi. Nang hula si Nacho, nagtatanong kung si Jinya ay maaaring taga-Kadono. Tumaas ang isang kilay ni Jinya, humanga sa katumpakan. Ngumisi si Natsugo, na nagpapaliwanag na hinala niya ito nang makita niya ang disenyo ng scabbard. Inamin niyang isa siyang mahilig sa katana, at nabasa niya na ang isang tanda ng mga blades ng Kadono ay ang kanilang mga scabbards, hindi mapagpanggap sa disenyo ngunit elegante sa kanilang banayad na pagkakayari. Kinumpirma ni Jinya na ang partikular na talim na ito ay dating isang sagradong artifact na nakatago sa nayon. Napunta ito sa kanyang mga kamay dahil sa mga pangyayari na mas gusto niyang hindi pasukin. Sumandal si Natsugo, na intriga, at tinanong ang pangalan ng talim. Sinagot ni Jinya na Yer ang tawag dito. Lumiwanag si Natsugo sa pagbanggit nito, na nag-iisip na ang pangalan ay maaaring nagmula sa isang lumang pariralang nauugnay sa pag-iwas sa masasamang espiritu or paglilinis. Tinatanong niya si Jinya kung may alam ba siyang kwentong ganyan. Inamin ni Jinya na wala, ngunit naalala ang nakatatanda sa nayon na minsang nagsabi na ang espada ay nanatiling walang bitik sa loob ng mahigit 100 taon. Tuwang-tuwa si Natsugo na marinig ito at, halos puno ng pananabik, nagtanong kung papayag si Jinya na bunuotin ang espada at ipakita ito sa kanya. Magalang na tumanggi si Jinya, at mabilis na umatras si Natsugo,
humihingi ng paumanhin dahil nasabi niya iyon. Bukod dito, sinabi ni Jinya na oras na para malaman nila ang pangunahing bagay. Pagkatapos ay ibinahagi ni Natsugo ang kanyang kwento, kung paanong biglang nawala ang kanyang kuya ng walang bakas, at gaano man siya kalayo sa paghahanap, wala siyang makita. Ang masama pa ay tila walang nakakaalala sa kanyang kapatid kahit kailan, kahit ang sarili nilang mga magulang. Iginiit ng lahat na si Natsugo ang nag-iisang tagapagmana ng pamilya Miura. Ang ilang mga tao ay umamin na ang pangalang Sad Onaga ay nagpapatunog ng mahinang kampana, ngunit kahit na sa huli ay iginiit nila na may pagkakamali. Walang choice si Natsugo kundi tanggapin na siya lang ang taong naaalala pa rin ang pag-iral ng kanyang kapatid. Ang may-ari ng tindahan, na nakarinig ng isang mabigat na paksa, ay malumanay na sumabat, na nagmumungkahi na kung tatalakayin nila ang isang bagay na seryoso, maaaring gusto nilang lumipat sa isang lugar na mas pribado. Ngunit umiling si Jinya at pabirong sinabi na ayos lang dahil hindi masyadong crowded ang lugar na ito. Ngunit idinagdag niya na ito ay dahil si UFO at ang kanyang ama ay tila tunay na nag-aalala tungkol kay Natsugo, at iyon ang dahilan kung bakit sila pumunta dito upang makipag-usap. Tinanong ni Jinya si Natsugo kung kailan eksaktong nawala ang kanyang kapatid, at sumagot si Natsugo na malapit sa katapusan ng Enero. Naalala niya na bago siya mawala, binanggit ng kanyang kapatid na makipagkita sa isang babae. Hindi nagtagal, nakakita si Natsugo ng ilang bulaklak sa silid ng kanyang kapatid. Hindi niya matukoy kung anong uri ang mga ito, ngunit mayroon silang malakas na amoy. Maliit ang mga bulaklak, na may mapuputing mga talulot na puti at maliwanag na dilaw na gitna, at kakaiba ito sa kanya dahil hindi kailanman nag-aalaga ng mga bulaklak ang kanyang kapatid. Dahil walang ibang tao sa silid maliban sa kanya, naisip ni Natsugo na ang kanyang kapatid na lalaki ay maaaring iniwan sila mismo doon. Isinasaalang-alang ito ni Jinya at tinanong kung nasa kanya pa rin ang mga bulaklak. Tumanggo si Natsugo, na sinasabing iningatan niya ang mga ito sa pag-aakalang magsisilbi silang ebidensya kung sakaling may mangyari. Nang marinig iyon, tinanong ni Jinya kung maaari niyang bisitahin ang bahay ni Natsugo bukas upang tingnan ito sa kanyang sarili. Saglit na nag-alinlangan si Natsugo, pagkatapos ay sumang-ayon. Lumipat ang eksena kay Jinya na dumating muli sa tindahan ng soba kinabukasan, at napansin niyang naroon na si Natsugo. Nag-order siya ng soba, at tila natuwa ang may-ari na si Jinya ay nagsimulang tumawag kay Natsugo ng casual. Tinukso niya si UFO, sinabing baka kailanganin niyang palakasin ang kanyang laro, at mabilis niyang sinabihan ang kanyang ama na ihinto ang pagsasalita ng walang kaparakan. Nagkomento si UFO na mukhang nagkakasundo ang dalawa, at sinagot ni Natsugo na hindi ito espesyal. Tinanong ni Jinya si UFO kung gaano niya kakilala si Natsugo, at sinabi niyang hindi sila gaanong close pero nag-uusap sila ngayon at pagkatapos kapag bumisita siya sa shop. Nagtataka siya kung bakit nagtatanong si Jinya, at sinagot niya lang na nagtataka lang siya. Sinabi ni UFO na si Natsugo ay palaging magalang sa kanyang mga pag-uusap at nakikita bilang isang tunay na mabait at tapat na lalaki. Napagtanto ni Nacho na pinag-uusapan nila ang samurai na nabangga niya noong isang araw, at sumang-ayon siya dahil nakita niyang mapagpakumbaba at magalang din ito. Sumabat ang may-ari, na nagsasabing si Natsugo ay mukhang mabait at lahat, ngunit siya ay nagiging labis na masigasig sa tuwing may mga espada. Iyon ay nagpapaalala sa kanya, kaya kumuha siya ng isang bagay upang ipakita sa lahat at ito ay isang kay. Ipinaliwanag niya na ang pamilya ni Natsugo ay nagsisilbing basalyo sa Shobin, kaya inaasahan na magkakaroon sila ng mga kagamitang tulad nito. Ngunit minsang ibinigay sa kanya ni Natsugo ang partikular na kay na ito, na tradisyonal na dinadala ng samurai. Idinagdag ng may-ari na si Natsugo ay ganap na nahuhumaling sa mga espada, halos ito ang motibasyon sa likod ng lahat ng kanyang ginagawa. Naalala pa niyang narinig niya ang ina ni Natsugo na pinapagalitan siya dahil sa obsesyon na ito. Tinanong ni Jinya kung mayroon siyang anumang pakikitungo sa kanya. Ang sabi ng may-ari ay hindi, nasulyapan lang siya nito, pero base sa narinig niya, siya ang medyo nakakatakot na babae. Pagkatapos ay sinubukan ng may-ari na ibigay ang kay Jinya, na nag-aatubili na tanggapin ito noong una dahil ibinigay ito ni Natsugo bilang regalo. Ngunit iginiit ng may-ari na wala siyang silbi para dito, at kalaunan ay pumayag si Jinya na kunin ito, na nagpa siya na panghawakan niya ito sa ngayon.
Pagkatapos ay bumaling siya kay UFO at nagtanong kung ang mga bulaklak na binanggit ni Natsugo noong isang gabi ay daffodil, at kinumpirma niya ito. Ngunit mahirap itong paniwalaan ni Genya dahil inilarawan sila ni Natsugo bilang maliit. Gayunpaman, talagang umaasa siyang wala silang anumang bagay maliban sa daffodil. Pagkatapos ay tumungo tayo sa parehong babae mula sa dati, at tahimik niyang naiisip sa kanyang sarili na ang lugar na kinaroroonan niya ngayon ay dati niyang hardin ng kagalakan kung saan niya ginugol ang kanyang pagkabata, ngunit ngayon alam niyang hindi na siya makakabalik doon.